Nang ako'y ipanganak, hindi ako umiiyak. Akala ni Mia ay may isang ganap na masunuryang sanggol siya. Araw-araw, sa pagitan ng pagpapasuso at pagpapalit ng gatas, ang paborito kong gawin ay tumitig sa kisame. Sa simula, inakala ni Mia na mahiyain at introverted lang ang anak niya. Hindi niya alam na ang dahilan kung bakit ako nawawala sa sarili ay dahil may sistema sa aking isipan na palaging nagtutulak sa akin na mag-evolve. Matapos ang isang nakakasatisfy na bote ng gatas, ipinapakita ng interface na puno na ang aking energy bar. Ngunit biglang may lumabas na bagong alert sa interface at pinukaw nito ang aking atensyon. Unang ebolusyon na na-unlock. Piliin ang isang landas ng ebolusyon. Lumalabas ang tatlong opsyon, bawat isa ay mukhang maayos at ako'y nag-iisip. Opsyon 1, mabilis na paglago. Nagbibigay ito ng 10% na dagdag sa bilis ng pag-unlad, pero hindi ito masyadong nakakaengganyo sa akin. Parehong nagpapataas ng pangunahing estadistika ang mga opsyon 2 at 3, at mahirap agad magpasya kung alin ang mas bagay sa akin. Mula sa kanilang mga pangalan pa lang, malinaw na nagsisilbi silang daan sa dalawang magkaibang landas. Matapos ang 3 buong segundo ng paghihirap, naalala ko ang dati kong buhay bilang isang masayang vlogger, palaging tinutulak ng mga tagasunod na mag-post ng bago, nagigising ng lampas 3:00 ng umaga ng regular, hanggang sa mapagod at masira ang katawan ko. Doon ko napagtanto na ang malakas at malusog na katawan ng pundasyon ng lahat, kaya iniisip ko ang aking isipan sa interface at pinili ang landas ng ebolusyon ng tao halakhak. Tumaas ang aking stat ng pangangatawan sa 2, at agad kong nararamdaman ang mga pagbabago na dumadaloy sa aking katawan. Pero ang tunay na nakakagulat sa akin ay ang aking paningin. Ngayon ay malinaw ko nang nakikita ang balita na ipinapalabas sa LCD screen sa kabilang kwarto. Nakatingin ako ng malaki sa screen at nang hindi nag-iisip, isinubo ko ang maliit kong kamao, masaya kong nilalamon. Pero habang lubos na akong na-absorb, nagdilim ang screen. Pinatay na ni Mia ito. Inaalis din niya ang mga basang daliri ko mula sa bibig ko. Nagtataka siya. Hindi naman pwedeng nanonood ang isang linggong sanggol, di ba? Maingat niya akong pinag-aaralan at napapansin na ang aking mga mata ay kakaibang maliwanag at alerto. Inyaangat niya ako at nilalayo sa screen habang sinasabi, walang TV para sa mga sanggol, masasaktan ng mata mo. Sa loob, sigaw ako ng sigaw, gusto kong manood. Ayos na ayos ang mga mata ko. Inaasahan ni Mia na iiyak ako ng mariin dahil sa pagtanggi. Pero ang ginawa ko lang ay magmukmak. Nasisiyahan, yumuko siya at hinalikan ng malaki ang aking pisngi. Inililihis ko ang mukha ko, hindi makapagsalita. Sa edad ng isipan na 17 taong gulang, hindi ako komportableng ganito ang uri ng pagmamahal. Pero tinatanggap ni Mia ang pagtanggi ko bilang paghihikayat at lalo pang nasasabik. Gusto ba ng baby ko na halikan ni mommy ang kabila pang pisngi at saka siya muling lumapit para sa isa pa? Biglang sumabog ang matinding gutom sa akin. Binuksan ko ang bibig ko at naglabas ng 2 pahiwatig na iyak, pagkatapos ay bumalik sa pagkakahiga at naghintay ng matiaga habang inihahanda ni Mia ang gatas. Sa mga nakaraang araw, nakabuo kami ni Mia ng sarili naming hindi nasusulat na sistema. Ang pagtangis ng walang luha ay nangangahulugang gutom ako. Kung kailangan ko ng palitan, umiiyak ako habang hinihila ang aking diaper. Isang sanggol na kayang ipahayag ng malinaw ang kanyang pangangailangan. Hindi lang nito nililigtas ang lahat sa maraming kalituhan, kundi pinapadali rin ang buhay para sa nanay. Tahimik na binubuksan ni Mia ang gatas at humihingang masaya. Sana ganito lang kadali ang pagpapalaki kay Coco. Sa naririnig kong pangalan niya, kumikislat ang pisngi ko at medyo naninigas ang mukha ko. Pinipisil ni Mia ang bote sa aking mga kamay na nakangiti. Aba, maliit, bakit ganyan ang mukha mo nang marinig mo ang pangalan ng iyong ate? Wala akong sinasabi at niyayakap ang utong. Mabilis na nauubos ang bote, pero pakiramdam ko ay hindi pa rin ako busog. Pinipisil ko ang aking bibig at isang beses pang umiyak. Matapos kong ubusin ang pangalawang bote ng isang bagsak, nakalabas ako ng isang masaya at malambing na burp. Habang patuloy ang paglaki ng aking gana, ang bar ng enerhiya ay tumataas ng 2% bawat araw. Sa ganitong takbo, mararating ko ang aking ikalawang ebolusyon sa loob ng isang buwan. Biglang pumasok ang isang batang babae na may 7 o 8 taon na nagbubunyi, ang suot niyang uniforme ay baluktot na baluktot. Nakasuot siya ng puting medyas sa tuhod na puno ng dumi at may suot na maliit na pulang leather na sapatos na malakas ang kalabog sa sahig tuwing gagalaw. Tumingin si Mia sa kanya at nanlaki ang mata, sino bang kaklase ang nakipag-away mo ngayon? Iginagkakanya ang ulo ng may pagmamalaki. Nasisiyahan na ako. Ngayon, nakipaglaban ako sa dalawa. Bumalik si Mia sa kusina at pinapagalitan ng anak niya buong oras. Nakangiti si Coco nang may pagtutol, ngunit walang sinasabi. Nakatingin ikot siya sa kwarto. Pagkatapos ay napansin niya na nakatitig ako sa kanya. Ngumiti ako, pero ito ay isang ngiti na may halong pangungutya. Muling ngumiti siya ng bahagya, ipinapakita ang kanyang maliliit na pangil, sa kanya ikinakaway ang kamao sa akin. Isang malinaw na babala na umatras na. Pumasok si Marquez sa sandaling iyon. Nilalakad niya ako, pero niyayakap ni Mia ang ilong niya sa amoy ng sigarilyo sa kanya. Walang magagawa, tinataas niya ang manggas niya at pumunta sa kusina para tumulong. Di nagtagal, sabay-sabay na uupo ang buong pamilya para kumain. Sa gitna ng pagkain, binubuksan ni Marquez ang ref at humuhugot sa freezer ng ilang maliliit na bagay na mukhang candy. Akala ko pang alo sa mga pusa, pero naghulog si Marquez ng isa sa mangkok ni Mia, sa mangkok ni Coco, sa pinggan ng pusa, at sa sarili niya. Isang piraso bawat isa. Hindi ko kakainin yan. Ang sama ng lasa nito. Nakukuha mo ito isang beses sa isang linggo at nagrereklamo ka pa. Sa tingin mo kaya mong manalo sa mga laban na iyon nang hindi ito? Tumigil si Coco sandali habang nakikinig kay Marquez.
Iniroret niya ang ilong, naguguluhan, saka ipipilit niyang isara ang mga mata at lunukin ito. Gustong-gusto kong malaman kung ano talaga ang bagay na parang candy na iyon. Hindi ko alam na tinatawag na Crystal Bee Jelly iyon hanggang marinig ko sina Marcus at Mia na nag-uusap mamaya at itinaas ko ang bote ko para itago ang gulat sa mukha ko. Mukhang mas marami pang lihim ang mundong ito kaysa sa inasahan ko. Isang buwan ang lumipas. Pinapanood ko ang energy bar na umabot sa puno at nag-trigger ng aking ikalawang ebolusyon. Muling tatlong opsyon. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang landas ng ebolusyon sa anyo ng Sai. Sa sandaling tumaas ang aking mental na estadistika ng 1 punto, naramdaman kong humihina ang takbo ng oras sa paligid ko. Hindi, mas eksaktong nagsimula ng pabilisin ang aking sariling pag-iisip. Ang buong nakaraang buwan ng mga alaala ay biglang dumaan sa aking isipan ng napakabilis. Sinasaliksik ko pa rin kung ano ang kaibahan kapag niyayakap ako ni Mia at inilalapag sa sahig na may malaking pulang tela. Puno ang tela ng iba't ibang maliliit na bagay. Sa tradisyon, ang unang buwan ng sanggol ay nangangailangan ng seremonya ng paghahawakan. Anumang maabot ng sanggol ay sinasabing magpapahiwatig ng kanilang hinaharap na propesyon. Nauupo ako sa tela, handang kunin ang kahit ano at tapusin na ito. Biglang nag-activate ang sistema ng interface ng isang bagong module, ang klase na interface. Habang tinitingnan ko ang mga bagay sa tela, may mga label ng karera na lumulutang sa ibabaw nito. Una, isang panel ng keyboard, tinatawag itong content blogger, mababang sahod, mataas na panganib ng burnout, kamatayan, palagi ang pang-aabuso mula sa mga tagasunod na humihingi ng update. Itinutulak ko ang keyboard palayo at sinisiyasat ang natitirang bahagi ng tela. Nandito ang mga pagpipilian, nasa iba't ibang lugar. Ang ilan sa kanila ay mapanganib na mataas ang panganib. Nagsusumamo ako mula sa isang dulo hanggang sa kabila, naghahanap hanggang sa mapadpad ang mata ko sa tatlong bagay na sniper, explorer, striker. Habang nakikita ko ang tatlong klase sa aking isipan, iniisip ko ang aking landas ng ebolusyon bilang tao at hayop sa pamamagitan lamang ng pagiging striker at pagmaster ng mga sining ng laban. Magagamit ko kaya ng husto ang aking mga pagtaas sa pisikal na lakas, kaya tumatalon ako sa lahat ng 4 na paa papunta sa boxing glove at niyayakap ito. Ngumiti ako ng maliwanag. Lumitaw ang class interface, pangunahing klase striker, naka-load. Sa ngayon, walang laman ang interface ng klase, pero sa loob ay sabik na sabik ako. Hanggang ngayon, ang tanging paraan ko para mag-evolve ay ang pagkain ng napakaraming pagkain, pero limitado ako sa kung gaano karaming pagkain ang kayang dalhin ng tiyan ng isang sanggol na nangangahulog ang isang ebolusyon bawat buwan sa pinakamatindi. Ngayon, gamit ang class interface, maaari na akong matuto ng mga kasanayan habang nag-e-evolve at nag-grind ng sabay. Ang iniisip pa lang ay nakangiti na ako. Pagkatapos ng seremonya, sinimulan kong alamin kung paano makuha ang mga kasanayan sa klase. Magpa-practice muna ako sa pagtakbo at pagtalo ng maayos bago ko isali ang striker training. Para sa interface ng klase, ang mga coefficient ng burst at agility na nakalista doon ay marahil epektibo lamang kapag nakabuo na ng matibay na pundasyon sa pisikal na kalagayan. Kailangan nila ng pundasyong iyon para gumana ng maayos. Kahit ano paman, ang pangunahing prioridad ngayon ay palakasin ang aking katawan. Kaya sa susunod na buwan, buong puso akong magtutuon sa pag-inom ng gatas. Araw-araw, either gatas ng ina o bote-bote ng gatas na formula. Di nagtagal, habang patuloy na tumataas ang energy bar, narating ko na ang aking ikatlong ebolusyon. Sa pagkakataong ito, walang pag-aatubili kung pinili ang tao beast. Kapag naging sapat na ang lakas ng katawan ko, ang katawan ng isang sanggol ay kayang dalhin ang lakas ng isang tigre na may kakayahang ipagtanggol ang sarili at mukhang walang panganib. Walang makakapagsasabi na ang isang sanggol na nasa lampin pa ay isang striker na talaga. Sa ngayon na tatlo na ang aking physics stat, nararamdaman ko ang malakas na puwersa na sumisagap sa aking mga binti. Pinipisil ko ang magkabilang kamay sa rehas ng crib at dahan-dahang itinutulak ang sarili pataas. Pumasok si Mia sa kwarto sa eksaktong sandaling iyon. Aba, ang bata mismo ang tumayo mag-isa. Napapangiti siya sa gulat. Hindi makapaniwala si Mia na 2 buwang gulang na ang anak niya at natutong tumayo. Ang galing. Nagtatangkang magtagumpay, nilalapit niya ang kamay upang akapin ako sakaling mahulog ako. Sa tulong ni Mia na aakayin ako, mas lalo akong nagsusumikap. Ang malaking kama ng pamilya ay nagsisilbing aking lugar ng pagsasanay. Sinusubukan kong tumayo ng walang kamay, gamit lamang ang mga binti matapos ang halos 1 dosenang pagbagsak. Nakapagpigil ako, medyo nanghihina, pero nakatayo. Pagkatapos kong makuha ang balanse ko, sinubukan kong maglakad. Sa una, hindi ko pa ito makontrol ng maayos. Bawat hakbang ay nauuwi sa pagbagsak, pero sa tuwing tatama ako sa kutsan, agad akong bumabangon na puno ng enerhiya. Tinitingnan ni Mia mula sa gilid, nakangiti ng mainit habang nagsusumikap ako. Nagpupursige ako ng buong kalahating oras bago ako mapagod. Kapag bumaba ang aking status sa 45%, bumagsak ako sa kutsan at nawala na ako ng malay sa loob ng ilang segundo. Ang ikatlong ebolusyon ay nagdala sa aking mga vocal cords sa halos ganap na pag-unlad. Sa wakas makakapagsimula na akong matutong magsalita. Ano ito, batang abogadong ito? Tama ka, ang galing-galing mo. Hindi pa niya ako nasusubukan, pero habang nakikita niyang mabilis kong matutunan ang lahat, lalong naniniwala siya na may henyo siya sa kamay niya.
Ang pagpapalaki sa akin ay parehong madali at labis na kasiya siya para sa kanya. Puno ng tahimik na kasiyahan ng pumuno sa kanya. Hindi niya alam kung kailan niya ako dadalhin sa silid-aralan. Mas masaya ako kaysa sa kanya kahit na limitado ang access ko sa labas. Ang sariling pag-aaral lang ang tanging paraan para mapabuti ko ang mga kasanayan sa klase, pero mahigpit ang kontrol ni Mia sa access ko sa mga telepono, computer, at TV. Sa ngayon, ang pinakamagandang opsyon ko ay humanap ng kaugnay na libro sa silid-aralan at mag-aral mag-isa mula doon. Nakatayo ako sa silid-aralan at pinagmamasdan ang mga istante ng malapad at maingat. Sa wakas, nakakita ko na mukhang tama. Itinuturo ko ang manual ng mga pangunahing laban at dahan-daang nagsasalita, isang salita bawat pagkakataon, libro, gusto libro. Ito ba ang librong gusto mo? Hindi alam ni Mia kung bakit gusto ng anak niya ng manual sa pakikipaglaban, pero ngumingiti na lang siya at ibinibigay ito. Kinuha ko ito at binukasan, binabasa ng may matinding konsentrasyon, sinusuri ang mga pangunahing kaalaman at mga detalye ng teknik. Nagsisimula na akong makuha ang pakiramdam sa material. Mukhang kayang-kaya kong kopyahin ang mga diagram. Ngumiti ako sa sarili at nagpasya na subukan ito. Sa bawat suntok na ibinabato ko, bumabalik ako sa manual at inaayos ang mga detalye. Pagkatapos ng isang matibay na kalahating oras nito, sa wakas ay nagpakita na ang pagbabago sa interface ng klase. Isang punto lang ng karanasan sa pangunahing teknik ng kamao, pero sobrang tuwa ko. Pinatutunayan nito na epektibo ang sariling pag-aaral. Patuloy kong tinatamaan ng sipa sa sobrang kasiyahan hanggang bumaba ang aking estado sa 35%. Pagkatapos ay nagdilim ang lahat at natamba ako sa kama, tulog na tulog sa loob ng ilang segundo. Nang bumalik ang gutom at gin-icing ako, 10:00 na ng gabi. Matapos magpuyat ng husto ngayon, uminom ako ng 3 buong bote ng gatas bago ako tuluyang nakapagpahinga at nakapag-burp ng masaya. Sa una, inakala ni Mia na magandang palatandaan ang malaking gana ko. Ang isang malusog na sanggol ay kumakain ng maayos, pero nang mawala ang isang lata ng gatas sa loob ng 2 araw lang, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa budget ng bahay. Kahit na pareho silang nagtuturo sa pampublikong paaralan at may steady na kita, nagsisimula ng magdulot ito ng pressure sa kanila. Nakikinig ako kay Mia na nagmumumura sa kusina, pinag-uusapan ang pagbabalik sa pagtuturo ng personal para kumita ng dagdag na oras at mapagan ang pinansyal na pressure. Nagpapanggap akong hindi naiintindihan, pero sa loob ay tahimik kong binibilang ang mga numero. Habang patuloy akong nagbabago, lalong lalaki ang aking pangangailangan sa pagkain. Ano ang mangyayari kapag hindi na makasabay ang pamilya? Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita pa ng mas marami. Bagamat maaga pa para sa isang sanggol na wala pang 3 buwan na mag-isip tungkol sa pananalapi ng bahay, papahinggan ko muna ito. Baka sa susunod na buwan ay makapunta sa paaralan para magbigay ng ideya. Kinabukasan ng gabi, nagsama-sama ang buong pamilya para sa hapunan. May magandang balita si Marquez. Inilipat siya ng paaralan para magturo sa isang advanced na klase. Sa posisyong iyon, tatoses ang kanyang kita at ang kanyang mga oportunidad sa karera. Ngumiti si Marquez habang umiinom ng beer sa mesa. Tunay na magandang balita ito para sa lahat. Pagkatapos, inanunsyo ni Mia na uuwi siya ng maaga sa paaralan upang makatulong sa pagbawas ng pinansyal na pressure sa bahay. Matapos makita ang mga tala ng gastusin sa bahay na iniingatan ni Mia, hindi mapilit na pumayag si Marquez. Pagkatapos ay idinagdag niya, magpapasa rin ako ng aplikasyon sa Geological Survey Bureau. Tingnan kung swerte akong makakuha ng panibagong pasok sa Eco Realm. Pasok sa Eco Realm. Ito na ang pangalawang beses na narinig ko ang mga salitang iyon. Sa instincts ng isang 3 buwang gulang, nararamdaman kong nasa isang napakadelikadong lugar ito. Nakangiti si Coco ng mahina, tahimik na nakikinig sa usapan ng mga adulto. Ang napupulot niya, masyadong maraming kinakain ng maliit niyang kapatid. At iyan ang dahilan kung bakit wala na siyang baon. Tumingin siya ng matalim at nanlilisik ang mata sa akin. Bakit ka pa uminom ng gatas kung iihi mo rin naman ito? Nakarinig ka na ba ng tungkol sa pag-inom ng tubig? Nagpapanggap akong hindi maintindihan at ngumingiti lang sa kanya ng walang kabuluhang ngiti. Pagkatapos ay pinupunasan ko ang laway sa sulok ng bibig ko. At may lakas ka pang manghusga sa kanya. Mia, tinitigan si Coco ng may inis. Palagi kang naglalagay ng karne sa plato mo sa bawat pagkain. Sinasabi ko na sa'yo kumain ka ng gulay pero hindi ka nakikinig. Kailangan ko ng karne para sa lakas. Paano ko pa ba mapapalo ang 2 kaklase? Sa isang saglit, sumabog ang buong mesa at sa kakaibang paraan, naging mas mainit ang hapunan dahil sa gulo. Matapos ang isang linggo ng pagsasanay sa mga pangunahing kaalaman, sa wakas ay naranasan ko na ang tunay na laban ng pagsasanay. Ang aking kalaban sa laban ay ang pusa ng pamilya, si Pumpkin. Mula nang magsimula akong mag-ensayo, palagi nang nakabantay si Pumpkin sa gilid. Kakaiba, mula nang madagdagan ang aking ikalawang ebolusyon ng isang punto ng katalinuhan, parang naiintindihan ko na ang sinasabi ng mga pusa sa kanilang mga miyaw. Pinapakalma ako ni Pumpkin sa ilang ulit na pagmiyaw. Naiintindihan ko na gusto niyang makipag-spar. Inuupo ako ng maayos. Tumatango si Pumpkin sa harap ko, nakatitig ng matalim. Isang batang lalaki, isang pusa, magkapareho ang sukat, magkatimbang ang timbang. Naglalagablab ang aking mga mata sa diwa ng pakikipaglaban. Sa susunod na segundo, biglang tumalon si Pumpkin papunta sa akin. Nabigo akong panindigan ng sarili ko at napaatras na nakahandusay. Nakatayo si Pumpkin sa ibabaw ko, nakapwesto ang parehong mga paa sa aking dibdib. Nagkatinginan kami. Pareho kaming nakakaramdam ng hiya. Umungol si Pumpkin. Talaga bang iniisip mong gagana yan, kaya mo bang protektahan ang sarili mo?
Hindi ko inaasahan na magtatapos ang una kong laban bilang isang striker sa isang total knockout. Pagkatapos yun, mas lalo akong nagtuon sa pagsasanay. Pagkatapos mapataas muli ang aking pisikal na anyo sa ika-4 na pag-angat, kaya ako nang maglabas ng malinis na hooks at mag-chain ng maayos na kombinasyon gamit ang tamang galaw ng paa. Sinasabi ko ulit ang panel ng kasanayan. Para sa isang batang halos 6 na buwan pa lang, tunay akong nasisiyahan sa aking pag-unlad. Sa ganitong takbo, magiging level 1 striker na ako bago pa man ako mag-1. Kung maipan ko ang EXP ng teknik sa kamao hanggang 100 ngayon, may mga gantimpala kapag tumaas ang antas ng kasanayan. Inaasahan ko ito. Sa sandaling ianggat ko ang pangunahing teknik ng kamao sa antas 1, lilito ang interface ng klase na may paalala ng gantimpala 3 libreng puntos sa katangian. Ibinubuhos ko lahat sa 3 attribute na ito nang hindi nag-iisip, halos hindi ako mas matangkad kaysa sa ibang mga bata sa edad ko sa labas. Pero sa ilalim ng damit, tunay na matibay ang katawan ko. Medyo mataas ang taba ng katawan ko dahil sa sobrang pagkain. Kahit araw-araw na matinding pagsasanay, hindi pa rin nabubuo ang six-pack ko. Pero ang enerhiyang nakatago sa loob ko ay para ng isang human beast. Ngayon ay maaari ko nang makita ang progreso ng 2 landas ng ebolusyon. Sa stat ng katawan na 11.05, sa tingin ko ang pag-abot sa 30% ay magbubukas ng yugto ng batang hayop ng tao. Matapos ang dagdag na training ngayong araw, pumunta ako sa pintuan ng silid-aralan at nakikinig kay Mia habang nagtuturo ng isang online na klase. Tinuturo niya ang isang klasikong teksto na tinatawag na Peach Blossom Spring. Tapos na siyang magbasa ng teksto mismo at ngayon ay ibinabahagi ang kasaysayan nito. Ang hangin ng tagsibol ay dumadampi sa Peach Grove. Lahat ay tahimik na. Ngunit ang Peach Blossom Spring ay noong sinaunang panahon, isa sa iilang nakatatagong daanan papunta sa kawalang hanggan. Totoo ang lokasyon nito na nasa Earth. Nasa isang lugar na hindi maisip ang layo. Ito ay konektado sa Peach Grove sa pamamagitan ng isang dimensional na tulay. Ang dahilan kung bakit hindi nakauwi ang mga sinaunang tao ay dahil hindi pa nila natutunan kontrolin ang dimensional na tulay. Ngayon, sa pamamagitan ng pambansang pintuang puwang numero 3, madali nang makapunta sa Peach Blossom Spring ang sinuman. Nakayuko ako sa pinto at tahimik na nakikinig, kaya iyon ang Void. Pero ano nga ba talaga ang Echo Realm? Pagkatapos ng hapunan, mas malinaw na sagot ang ibinibigay ni Marquez. Ang Void ay isang lugar kung saan nagkakagulo ang oras at espasyo. Isang hakbang pasulong maaaring dalhin ka sa isang ganap na ibang mundo. Manatiling nakatayo ng ilang segundo at maaaring lumipas ang 100 taon sa labas. Ang Echo Realm ay isang espesyal na pangyayari sa loob ng Void. Ito ay isang kopya ng isang tiyak na bahagi ng oras at espasyo. Sabihin nating nag-spend ka ng isang araw sa bahay. Uulit-ulitin ng Void ang araw na iyon ng maraming beses. Ang kopya ay kopya lang, ngunit lahat ng nasa loob nito ay totoo. Ang mga tao mula sa labas ay pumapasok sa Echo Realm sa pamamagitan ng mga daanan upang mangalap ng mga yaman. Sa madaling salita, parang naglalaro ka ng dungeon sa isang laro. Natapos si Marquez at nakikita niya na nakabukas pa rin ang isip ko. Talaga bang sinusundan mo ang lahat ng ito? Tumango ako ng seryoso, pero sa sumunod na segundo, nanliliit ang mukha ko. Dad, paano kung tayo ang kopya? Tumingin si Marquez na para bang tunay na nagulat. Hindi lang sinundan ng kanyang anak ang paliwanag, nakakonekta na rin siya sa mga detalye mag-isa. Tawa ni Marquez at ipinaliwanag. Ang mga kinopyang buhay ay bumabagsak sa sandaling iwanan nila ang kanilang sariling Echo Realm. Ang mga tao mula sa ating mundo ay maaaring gumalaw ng malaya sa kawalan, kaya hindi tayo pwedeng maging kopya. Di nagtagal, napansin ni Marquez na nagsimula na akong mag-ensayo araw-araw. Matagal na niya akong napansin, binabasa ang manual ng laban, kinokopya ang mga galaw habang ginagawa ko, pinoproseso ang bawat teknik mag-isa. Ngunit ngayon, habang siya ay papalayo, ang kombinasyong tinatahak ko ay humihinto kay Marquez sa kanyang mga hakbang. Bumaling siya pabalik at itinitig ang mga mata sa akin. Dad, anong problema? Napapansin ko ang kakaibang itsura sa mukha niya at huminto sa pag-eehersisyo para magtanong. Wala, sabi ni Marquez, medyo matigas ang ngiti niya. Ang bilis mong matutunan ng mga teknik. Pagkatapos ay tumango siya na para bang nagpapas siya. Magsisimula bukas pagkatapos makauwi ng iyong ate mula sa paaralan, magtuturo ako sa inyong dalawa ng sabay. Ako'y nasa sabik. Siyempre, si Marquez ay isang guro sa Pay. Sa kabilang banda, mukhang hindi masyadong interesado si Coco. Kinabukasan ng gabi, sinimulan ni Marquez si Coco sa isang routine sa fitness, pagkatapos ay pinuntirya niya ako sa pagtuturo ng teknik sa laban. Nakikita na nalampas na sa mga pangunahing kaalaman ng aking mga kamao. Tinuruan niya ako ng mga pangunahing sipa. Hinahati-hati niya ang bawat galaw, sinusundan ko ito, kinokopya at unti-unting pinapaganda ang mga detalye. Unti-unting nararamdaman ko na itong natural na. Pagkatapos ay may lumitaw na bagong abiso ng interface sa harap ko. Napalingon ako ng gulat sandali, pagkatapos ay isang alon ng purong kasiyahan ang bumalat sa akin. Sa wakas, na-unlock na ang huling interface module. Pinipindot ko agad ang mirror mode para subukan ito. Kung makipot ang mga pupil ko at tumitindi ang titig ko sa isang iglap, ang mga mata ko ay nagiging parang high definition na camera na nakatutok sa bawat detalye ng bawat galaw na ipinapakita ni Marquez. Nakikita ang pagwawasto sa pamamagitan ng mirroring. Lalong naging malinis ang aking pamamaraan sa bawat ulit na
pag-uulit. Napapansin ni Marquez na may mali sa kanyang anak, kakaunti lang ang nakalipas, kailangan pa rin ng kanyang anak ng mga koreksyon. Maliit na mga pagbabago dito at doon. Ngayon bigla na lang, bawat galaw ay walang mali. Tumingin kay kahangahangang mahuhusay na anak, tahimik na huminga si Marquez. Nang magpasya sina siya at Mia na magkaroon ng pangalawang anak, umaasa lang sila na magiging mas mahinahon ng bata. Wala tulad ni Coco. Sa halip, nakakuha sila ng isang henyo na sa isang buwang gulang ay may ganap ng malinaw na paningin, umaakyat, tumatayo, naglalakad, lahat mag-isa. Sa 2 buwan pa lang ay nakakapagsalita na, sa 3 buwan, nakakatakbo, tumatalon, at natututo ng sariling paraan ng pakikipaglaban. Nakangiti si Marquez habang tinitingnan ng bata sa pagsusulong ng mga henyo at nakikita ang 10 milyong yuan na suporta para sa mga magulang. Nagsisimula ng mag-isip si Marquez. Nalaman ko tungkol sa 10 milyong yuan na grant para sa pagkilala bilang isang henyo. Pinipilit ko si Marquez na ipasali agad ako. Nagpapasa kami ng aplikasyon online, ngunit sa huli, dahil hindi pa ako umaabot sa minimum na edad na 2 taon, tinanggihan ang aplikasyon. Sabi ni Marquez, huwag na akong mag-alala. Ang pambansang programa ay may mataas na pamantayan. Ayos lang kung hindi tayo kwalipikado, pero ayaw kong tanggapin yon. Pinayagan ni Marquez na i-download ang 5 terabytes na mga material sa pag-aaral at ginugugol ko ang mga araw sa bahay na nagsasanay ng EXP at mirror mode ng buong puso para sa 10 milyong yuan na grant. Pagdating ng gabing yon, dumating ang lingguhang oras ng suplementong pagkain. Kumuha si Mia ng 4 na piraso ng Crystal Bee Jelly mula sa refrigerator. Habang naghahanda siyang ipamigay, nagsasalita ako. Mama, pwedeng makahingi niyan, siguro dahil kumpleto na ang mga ngipin ko at maayos na akong nakikipag-handle ng isda at karne. Binibigay ni Mia sa akin ang sarili niyang piraso. Talagang kasing sama ng inilarawan ni Coco. Pinipira ni Mia ang isang maliit na piraso at tinutunaw ito sa mainit na tubig. At ang amoy na lumalabas ay ibang-iba talaga. Pero para sa ikabubuti ng ebolusyon, pinipigilan ko ang aking sarili. Nakapikit ang mukha, humihinga ng mahigpit. Ininom ko ito ng parang lunok ng mapait na gamot. Tanging kapag tuluyang naubos ko na ang lahat ay saka ako humihinga muli. Sa una, ang amoy ng insekto ay kumakalat sa aking bibig at halos mapangiwi ako. Pagkatapos ay isang alo ng init ang damaloy pababa sa aking lalamunan at nakakagulat ang pakiramdam. Ini-update ako ng interface tungkol sa pagtaas ng energy bar at nakabibigla ang bilang. Isang buong piraso ng kristal na jelly ay may timbang na 10 gramo. Mas mababa pa ako sa 1 gram at tumaas ang energy bar ng 2%. 1 gramo ay katumbas ng buong araw na halaga ng formula. Talaga namang kakaiba ang pagkain mula sa kawalan. Sa susunod na 2 linggo, buong puso kong pinagtutuunan ng pansin ang mga sipa at galaw ng paa habang naka-on ang mirror mode sa buong panahon, kaya umakyat ang antas ng aking sipa at galaw ng paa hanggang 1. Ang 2 pag-angat ng antas ay nagbibigay sa akin ng 6 na libreng puntos sa katangian. Sa pagkakataong ito, hindi ko ilalagay lahat sa katawan. Tinitingnan ko ang tala sa talent interface tungkol sa mirror mode. Sinasabi na para sa mas magandang resulta sa mirroring, kailangang pataasin ang mental na lakas, kaya binuksan ko ang interface at inilagay ang lahat ng 6 na puntos sa mental. Parang bigla ang pakiramdam, tulad ng isang balde ng yelong tubig na ibinuhos sa ulo ko, malamig hanggang buto. Nang manganit ko, namumuo ang mga ugat sa noo ko. Pakiramdam ko ay parang hinihiwa ang aking isipan. Pero nang muling buksan ko ang aking mga mata, mas malinaw ang buong mundo. Inoon ko ang mirror mode na parang pagsusubok. Sinimulan kong gayahin ang mga maingay ni Master Ginger. Nakangiting nakatango si Master Ginger. Binalik ko lang ang tunog na parang isang salamin. Bumaba ang bilog niyang mukha. Sinasabi ng itsura niya ang lahat. Itong nilalang na may 2 paa ay kinokopya ang aking mga tawag at hindi ito nakakabilib. Lumingon siya at naglakad palayo. Ngunit sa pagkakataong yon, isang linya ng teksto ang lumitaw sa aking interface. Matapos ay activate ang mirror mode at kopyahin ng ilang tawag ni Master Ginger, hindi ko inaasahang na-unlock ko ang wikang pusa. Matapos ang kalahating oras ng palitan ng usapan kay Master Ginger, nakakakuha ang kasanayan sa wika ng pusa ng 2 puntos ng karanasan. Ang problema ay hindi mahusay si Master Ginger bilang guro. Umiikot-ikot siya sa ilang parirala ng walang sigla. Naisip ko kung tuluyang mag-evolve ang pangunahing anyo ng buntong hininga. Makakakuha ba ako ng kakayahang direktang magpadala ng iniisip, kaya bukod sa araw-araw kong pagsasanay, mayroon na rin akong libangan na makipag-usap sa mga pusa. Mabilis ang takbo ng panahon at papalapit na ang tag-init. Unti-unting nawawala ang outbreak ng trangkaso noong tagsibol. Mga magulang sa lahat ng lugar humihinga ng maluwag na hangin. Tuwing araw na walang online class si Mia, nilalakad niya ako sa paligid ng neighborhood sa stroller. Ang kanyang pag-asa ay makipag-ugnayan ako sa mga batang kasing edad ko. Sa halip na araw-araw na mag-isa sa bahay at makipag-usap sa mga pusa, nagsisimula na siyang mag-alala. Upo ako sa stroller at tahimik na pinapanood ang ibang mga sanggol sa kanilang mga stroller. Biglang isang batang babae ang umiyak ng malakas. Isang batang lalaki ang sumusunod, umiiyak ng sobrang lakas. Ano man ang dahilan, sobra kong ingay nila. May ilan sa mga ina ang napapansin akong tahimik na nakaupo. Walang iyak, walang gulo, ni hindi man lang kumakain ng daliri. Pinupuri nila si Mia. Ang iyong sanggol ay napakabait, napaka-sensible. Kung ganito ang itsura ng anak ko, matutulog akong nakangiti bawat gabi. Ngumiti si Mia. Mahal ng bawat magulang ang marinig na pinupuri ang kanilang anak. Sabi niya sa akin na manatiling kalmado sa labas at huwag magsalita. Kung hindi, maaaring mas maging masyadong nakakabahala ang reaksyon. Pagkatapos ay nagsalita ang isa sa mga ina. Ang mga mata ng batang ito ay napakalinaw. Nasubukan mo na ba ang kanyang talino? Baka isang henyo siya, alam mo.
Tama, nabasa ko na maraming mga prodigy ang nagpapakita ng mga palatandaan sa edad na 1 o 2 taon. Nang marinig ito, nag-alala si Mia at tinanggihan sila ng nervyoso. Hindi pa siya sigurado kung ano ang sasabihin. Nang isang ina ang lumapit sa stroller, itinaas niya ang isang daliri at tanong ng nakangiti, "Ilan ito?" Sagutin ng tama at bibigyan ka ni Tia ng candy. Naghihintay ang lahat ng sagot ko. Sa isang sanggol na halos 6 na buwan pa lang, ang makaintindi ng tanong at makasagot kahit ilang salita ay sapat ng patunay ng kakaibang talino. Hindi ko pinapansin ng mausisang tao at itinataas ang mukha ko sa isang pasang palaboy na nakaluhod sa tabi ng bulaklak. Masaya ko itong tinatawag. Nakangiti si Mia ng may tahimik na ginhawa habang nakatingin ng mga ina ng sama-sama. Nagbelang ang stray sa tunog, walang nakita na interesante at agad na tumakbo. Pero, hindi mauubusan ng mga stray sa neighborhood na ito. Sa susunod na pagkakataon, makikipag-usap ako at magpapalago ng karanasan sa dila ng mga hayop mula nang idagdag ko ang 6 na mental na puntos na iyon. Ngayon, maaari na akong matuto ng ganap sa pamamagitan ng mga video tutorial at ituro ang natitirang mga teknik sa pakikipaglaban mag-isa. Kailangan lang ng striker class ng 21% na karagdagang EXP para umangat ang antas. Nakakaramdam ako ng kasabikan. Hindi na ako makapaghintay malaman kung anong gantimpala at epekto ang dala ng susunod na antas. Sa mga sumunod na araw, nagsasanay ako ng 3 beses sa isang araw at palaging binabantayan ng mga numero sa interface. Pagkalipas ng 2 linggo, kabog ang dibdib, binubuksan ko ang interface ng klase. Tinanong ako kung gusto kong umusad. Pumili ako ng oo nang walang pag-aatubili. Nang bumalik ang interface sa focus, mas mapagbigay ang mga gantimpala mula sa unang antas ng klase kaysa sa inaasahan ko. Binabasa ko ang paglalarawan ng espesyalista sa striker, weak point strike, at nararamdaman kong kumakaba ang aking mga daliri sa pananabik. Sa palagay ko, may pantay na pagkakataon na ako ngayon laban kay Pumpkin. Inilalagay ko ang lahat ng 10 puntos ng katangian bilang gantimpala. Sa simula, nakararamdam ako ng biglaang pagbugso ng lakas na sumabog mula sa loob, pagkatapos ay kapansin-pansin ang paglaki ng aking mga braso. Kahit ang pinakamaliit na pag-igting ay nagpapalabas ng mga braso. Naghuhugas ang isipan ko, lahat ay nagiging malinaw. Mga buwan ng pagsasanay at pag-aaral ay dumaan ng maayos. Sa ganitong kalagayan, kailangan kong hanapin si Pumpkin at tapusin na ang laban. Ngunit simpleng humihilik lang si Pumpkin. Hindi ito mukhang magiliw. Nakatayo ako roon at nakangiti ng hindi komportable. "Pumpkin, maglaban tayo." Ngumangat-ngat si Pumpkin, ang sulok ng bibig nito ay kumikilos na parang malamig na ngisi. May masamang pakiramdam na bumabalot sa akin. Galit na ba ang pusa dahil ginaisan mo siya? Sa susunod na sandali, umiyak si Pumpkin at naglaho sa isang kisap mata. Diretsong ito mula sa aking mga paa. Malinaw na inaasahan ni Pumpkin na magtatapos agad ang laban na ito tulad ng dati. Pero hindi na ako ang walang magawang batang walang magawa noong nakaraang ilang buwan. Kapag nakipag-ugnayan ito, niyayakap ko ito habang ito ay tumatama. Malinis at kontrolado, tinatanggap ko ang impact, matatag na nakatapak at pinapalayo ang distansya namin. Napapalingon si Pumpkin, puno ng gulat ang mga amber niyang mata. Inilalagay ko ng maayos ang mga paa ko, nakataas ang mga kamao para protektahan ang mukha ko. Naghahanda ako para sa sandboxing. Tuloy lang tayo. Muling naglalaho si Pumpkin, muling dumarating ang atake. Ang sunod-sunod na pag-iyak, ngayon ay buong bilis. Nakababa ang mga kuko, gamit ang malambot nitong mga pad sa paa bilang kamao. Nagpapakawala ito ng walang tigil na atake. Hindi ko ito haharapin ng diretso. Sa halip, iniiwasan ko ang direktang laban, umiikot at naghihintay ng pagkakataon. Napakalakas ng bilis ni Pumpkin. Sa ibabaw, mukhang kontrolado nito ng buong buo, ngunit habang ito ay lumilipad sa hangin, para tapusin ang laban sa isang matibay na sipa, pinapagana ko ang weak point strike at nagtataas ng mataas na sipa. Diretso nitong tinutulak ang tiyan ni Pumpkin. Halos nasa tamang posisyon na ang paa ko nang umikot si Pumpkin sa ere at baguhin ang direksyon. Lumapag ito sa sofa sa tabi namin. Ikinakalat nito ang ulo, malaki ang mga mata na parang hindi makapaniwala. Talagang napalakas nito at napaatras. Humihingal akong umupo sa sofa sa tabi nito. Ang laban ay tumagal lamang ng ilang minuto, ngunit ang antas ng konsentrasyong aking pinanatili ay lubos na nakapagpagod sa akin. Sinusuri ko ang kita sa EXP sa interface. Sulit ang laban na iyon ng isang buong oras ng matinding pagsasanay. Tumingin ako kay Pumpkin ng may pag-asa. Pwede ba nating gawin ulit ito minsan? Parang kinikilala ang aking potensyal, unti-unting humahapdi ang kilos ni Pumpkin. Tahimik itong kumakanta bilang pasasalamat. Lumapit ako kay Pumpkin at yumuko ng may paggalang. Ang oras ay mabilis ang takbo. Pagdating ng 9 na buwan na ako, nakatayo na ako ng 87 sentimetro ang taas, katulad ng karaniwang 2 taong gulang. Sa aspeto ng kakayahan sa pisikal, matagal na akong nakapasa sa yugto ng kabataan. Malaki ang pagpapahalaga ng mga magulang sa mundong ito sa pag-unlad ng kanilang mga anak. At dahil may Crystal Bee Jelly, maraming bata ang mabilis ang paglaki. Hindi na nakakagulat dito na 1 taong gulang na nakakalakad at kumakain mag-isa. Isang araw dinala ko ang isang lata ng sparkle ng water kay Coco. Nakita niya akong papalapit at agad na pumikit ang mga mata niya. "Anong gusto mo? Para sa'yo ito." Ipinapakita ko ang lata. "Gusto mo bang maging sparring partner ko?" Tinitigan ako ni Coco, sigurado siyang nakarinig siya ng mali. Oo, mabilis nga siyang lumalaki, pero siya ay may taas na 122 sentimetro, isang buong ulo ang taas kaysa sa kanya. Hilingin siyang makipag-sparring, para lang siyang nag-aasam na masira.
Ngunit nang tignan ng mga pakiusap na mata niya, may bumubulong sa kanya at nagsisimula ng mangati ang kanyang mga kamao. Isang minutong negosasyon. Mamaya, isinara namin ang pinto ng kwarto. Ngumiti si Coco habang binabali ang mga daliri niya na may masamang ngiti. Nagkasundo tayo. Kung masasaktan kita, huwag umiyak at huwag sasabihin kay nanay. Nakuha ko. Hindi ako magsasalita. Inyaangat ko ang kaliwang paa ko at sumugod. Sa una, hindi seryoso si Coco sa akin. Inilalagay niya ang isang sipa para paalisin ako, pero mabilis akong umilag at naiiwasan ito ng maayos. Sa parehong sandali, niyayakap ko ang kanyang binti, ibinababa ang timbang ko pasulong at matinding tinutulak ang ulo ko sa kanyang tiyan. Nawawala ng balanse si Coco at bumabagsak sa kama. Muling bumangon siya at nakatitig sa akin nang nakabuka ang mga mata. Hindi masyadong nasaktan ng pagbagsak pero napakalaki ng epekto nito sa kanyang isipan. Imposible. Ganap na imposibleng mangyari ito. Hindi pa nga 1 taon pa lang ang batang ito, di ba? Nagsusumikap siyang mag-isip ng makatuwirang paliwanag. Mabilis itong pumasok sa kanyang isipan. May dalang-dala lang siya mula sa ospital pauwi. Wala namang nakakita mismo ng panganganak. May iisa lamang na conclusion. Umikot siya, tumakbo palabas ng kwarto at sumigaw ng buong lakas, "Inay, niloko ka. Hindi siya tunay na anak mo." Sa sala, tumatakbo si Coco habang hinahanap si Mia, buong sigaw. Inay, niloko ka. Hindi siya sayo. Isa siyang dayuhang nilalang na ipinadala upang sirain ang mundo. Nakatayo ako sa pintuan na may maliwanag ng ngiti, buong kasiyahan na pinapanood ang nangyayari. Tiyak nga, 5 minuto ang lumipas, tinapos si Mia ang kanyang online na klase. Ang unang ginawa niya ay kapit kay Coco sa tainga at bigyan siya ng mahigpit na palo at paalala. Kung sakaling muli kang gagawa ng ganitong ingay at guluhin ang klase ko, wala ng karne para sa iyo sa hapunan. Hinahap-haplos ni Coco ang tainga niya, puno ng malungkot na galit ang mga mata. Matutulad si nanay sa mga side character sa pelikula na hindi naniniwala sa bayani at kakainin ng alien sa huli. Pagkatapos malaman ni Mia kung ano talaga ang nangyari, sinasabi niya kay Marquez sa pagbabalik niya. Kaya nagkaroon kami ni Coco ng ikalawang laban. Sa pagkakataong ito, nilalabanan ako ni Coco ng buong lakas, determinado na ilantad ang alien na nasa harap niya. Nanatili akong kalmado, binabasa ang bawat galaw at tumutugon ng maayos. Hinahanap ko ang mga butas sa kanyang teknik. Ang ganitong uri ng matinding laban ay mabilis na nagpapataas ng karanasan. At nakapag-ipon ng 5 terabytes na material sa pag-aaral, ako'y kumikilos na parang isang bihasang manlalaro ng pagtanggi, pag-iwas, pagharang, at counter, pati na ang pagwasak sa ritmo ng kalaban. Lahat ng ito ay natural na sa akin. Ngunit si Coco, sa kabilang banda, ay nag-training sa pakikipaglaban ng ilang taon, ngunit ang kanyang kawalan ng masigasig na pag-aaral ay nag-iwan sa kanyang teknik na magaspang at kulang sa pino. Sa sandaling makita kong sobra siyang nagpasok sa isang sipa at naiwan siyang bukas, mabilis akong pumunta sa mababa at isinasagawa ang malinis na pagtanggal gamit ang leg sweep na may bonus na weak point strike sa likod nito. Kahit ang carpet ay hindi siya mailigtas. Bumagsak si Coco sa lupa, napapikit, nakahiga roon, humihingal, nakatitig ng walang malay sa kisame. Tapos na, humihinga siya. Magsisilbing sakop na ng alien na nilalang ang mundo. Muling lumagpas ang bilis ng aking pag-unlad sa inaasahan ni Marquez. Mukhang malapit na akong makapasok sa programa para sa mga mahuhusay na batang pang-espesyal. Gumawa si Marquez ng 2 dagdag na ulam para magdiwang, umaasang mabibigyan kaming 2 ng tamang boss. Sa susunod na 2 buwan ng bakasyon sa tag-init, opisyal nang mag-uulat si Coco bilang aking sparring partner na may gintong medalya. Ang kanyang tanging layunin ay talunin ako at ilantad ang aking tunay na anyo bilang alien. Tinatanggap ko ang bawat hamon na ibinabato niya sa akin dahil ang pakikipaglaban sa mirror mode ay nagpapalago ng XP ng napakabilis na hindi kayang tapatan ng iba. Dumaan ang panahon, dumating ang Oktubre at kasama nito ang aking unang kaarawan mula noong muling ipanganak. Nagkakatuwa sina Marquez at Mia habang pumapalakpak at umaawit ng maligayang kaarawan sa mesa. Binibiti ni Mia ang tainga ni Coco at sumasali sa paghuhom na walang gana. Upo ako sa aking upuan, hawak ang bote ko, itinaas ito na parang nagbubunyi at ininom ng buo. Pumikit ako, humiling, at pinatay ang lahat ng kandila sa isang hininga. Para sa mga regalo, ginamit ni Coco ang kanyang pambili sa bulsa para bumili ng isang artbook tungkol sa pelikula ng mga alien at iniabot ito sa akin. Tinuturo niya ang alien base at tanong ng walang pakialam. Ang mga bulaklak na kumakain ng laman sa bahay ay namumulaklak na. Hindi ka na babalik para tingnan, ngayon naman ang turn ni Marquez. Binibigay niya sa akin ng isang maliit na asol na bote, parang mga inuming pang-calcium na nakikita sa mga patalastas. Ngunit nang tingnan ko ang label, nakasulat dito ay Grade 1 Essence Tonic. Ngumiti si Marquez. Inumin mo ng diretso. Mas mahusay itong sumipsip kaysa sa Crystal Bee Jelly. Salamat sa lahat at ininom ko ng buo ang tonic. Isang malamig at nakakapreskong alon ng kumalat mula sa lalamunan ko hanggang sa mga daliri ko. Ang energy bar ay nagbibigay ng 2 direktang puntos sa katangian. Pagkatapos ay sunod-sunod na lumitaw ang ilang paunang abiso. Isang buong taon ng pagod at sa wakas na unlock ko na ang aking ng malaking tagumpay. Sa 30 puntos ng pisikal na lakas, kasabay na ako ng isang aktibong lalaking may sapat na gulang. Binubuksan ko ang detalyadong paglalarawan ng gantimpala. Sa lahat ng aking kasalukuyang espesyalisasyon ng talento, ang anyong hayop ang nagbibigay ng pinakamalaking dagdag sa lakas sa laban. Pagkatapos ay tinitingnan ko ang passive talent na gantimpala na Predator. Hindi ito panglaban na talento, hindi pwedeng i-level up pero pwedeng mag-ipon ng walang hanggan. Sa bawat araw ng pagsasanay na pinagsasama ang talent na Predator, mas mabilis ang paggaling mula sa pagkapagod at pinsala sa katawan.
Pinasara ko ang screen ng gantimpala at nakatuon ang mata sa susunod na milestone ng ebolusyon. 30 puntos katumbas ng isang malusog na adult, kaya ang 100 puntos ay dapat ang pinakamataas na limitasyon ng tao. At tungkol naman sa pinakahuling anyo, maaari bang ito ay isang bagay na lampas sa mga hangganan ng katawan ng tao, pero sa ngayon, isang salita lang ang pumasok sa isip ko, kahanga-hanga. Sa bagong layunin sa harap, muling bumubuhay ang aking determinasyon. Natapos na ang unang milestone. Gaano kalayo talaga ang kaya ng pangalawa, noong gabing iyon, sinubukan ko ng buo ang aking pinahusay na kakayahan sa pisikal. Nakatayo si Marquez sa gilid, inirecord lahat gamit ang kanyang telepono. Kahit ito man ay lakas, pagtatalon, 100 metrong takbuhan, o ang pagsusulit sa talino na kasunod. Bawat resulta ay lampas sa inaasahang threshold para sa programa ng pagpili ng mga henyo. Halos hindi makapaniwala si Marquez na ang kanyang anak ay 1 taong gulang pa lang at naipasa na niya ang lahat ng kinakailangan para sa programa. Ibinubuhos niya agad ang lahat ng dokumento ng aplikasyon. Tinatawag namin si Mia at sinasabi na pumasa na ang aplikasyon. Nananatili ang pamilya ng tahimik na may pag-asa, naghihintay sa opisyal na sagot. Akala namin sarado na ang opisina at maghihintay na lang kami bukas. May kumatok sa pintuan. Nandoon ba si Ginoo Marquez? Nasa opisina ako ng pagpaparehistro. Sa parehong sandali, pumasok ang isang email sa inbox. Pinatutunayan ito na may kinatawan sa pintuan. Direktang pumunta sila sa atin. Ang bilis naman. Sinusuri ni Marquez ang mga kredensyal ng bisita bago siya papasukin. Ang bumisita ay si Director Grant, Deputy Director ng Provincial Department of Education's Advanced Talent Development Division. Pagkatapos isara ang pinto, pinapag-usapan ni Director Grant kasama sina Marquez at Mia ang mga detalye ng aplikasyon. Tapos tinatanong kung nasaan si Batang Kai. Huminga si Marquez at binuksan ang pinto ng kwarto. Matagal nang tahimik ang anak niya. Panahon nang ipakita kung ano ang kaya niya. Tinitigan ni Director Grant ang batang nasa harap niya. Mabilis kumilos, malinaw magsalita. Pagkatapos ay bumaling muli sa file na hawak niya. 1 taong gulang. Nakakita na siya ng higit pa sa karaniwang mga batang may talento at akala niya ay handa na siya. Pero sa ngayon, parang medyo nakakatawa ang mundo. Tinanong niya ako ng ilang tanong upang kumpirmahin ang aking pagkakakilanlan at ang aking layunin na mag-apply. Pagkatapos ay itinatala niya ang aking mga detalye. Pagkatapos makumpleto ang pagpaparehistro, pumipitas siya mula sa kanyang kaso at nagpapakita ng isang smartwatch na may electronic display. Pinapagawa niya akong isuot ito, pero sa sandaling gawin ko, hindi ko na ito matanggal. Ngumiti si Director Grant at ipinaliwanag na ang force lock ay isang hakbang sa kaligtasan. Kapag tapos na ang pagpili, automatiko itong magpapalabas at saka ito kukunin muli pagkatapos. Tapos na siyang magsalita at tumingin sa kabinet ng sapatos sa may pintuan. Si Pumpkin, ang kalakaw na pusa, ay nakatago sa likod nito at nanonood sa hindi kilalang tao. Nang tumingin ng diretso ang hindi kilalang tao sa kanya, napaatras siya sa gulat. Sinasabi ni Director Grant na ang bata ay may kakayahang makipag-ugnayan sa mga pusa. Malugod mong dalhin ang alagang hayop na ito. Maaaring maging kapaki-pakinabang ito sa pagpili. Para sa 10 milyong grant, dinala ako ni Mia sa isang pribadong eroplano sa gabi, papunta sa base ng pagpili ng mga prodigy sa Jingzhou. 2 oras ang lumipas, dumating na kami. Dinala kami sa isang dormitoryo na nasa dilim. Patay na ang ilaw, inaakala kong natutulog na ang lahat. Pero sa pagpasok namin, may nakita kaming 2 bata, siguro 6 o 7 taong gulang na nakaharap sa isa't isa sa isang pagtatalo. Ramdam na ramdam ang tensyon. Isang nakatayo na nakataas ang kamay sa balakang, hawak ang isang bote ng tubig at may mapagmataas ng ngiti, kaya kung umihi ng 5 metro. Ikaw, binabailing ng batang iba ang kanyang bibig at nilulon ang 2 mahabang hibla ng sipon pabalik sa ilong niya. Nagtitikim ng kasiyahan, sumagot siya. Kaya kung kumain ng sipon ng hilaw ng sabay-sabay na 2, talunin mo yan, 2 batang henyo na nagpapakita ng kanilang talento. Hindi makakatabla ang isa sa kanila. Talo tayo. Sa gitna ng kanilang pagtutunggali, napansin nilang maraming tao ang pumasok sa gusali. Agad silang tumakbo palayo. Mabilis na tumawag si Director Grant. Sandali, nasaan si Dr. Wendy? Umalis siya sa isang lugar. At sila ay nawala bago matapos ang pangungusap. Sinasaliksik ko ang paligid. Ang panlabas na perimetro ay isang base militar. Ang loob ay ang base ng pagpili ng mga prodigy na nakapaloob sa isang pasilidad sa loob ng isang militar na pasilidad, isang matalinong paraan upang mapanatili ang seguridad laban sa mga banta mula sa labas. Pinapakita ni Director Grant ang kanyang telepono at malapit nang tumawag sa isang tao para makipagkita sa atin nang lumapit sa atin ang isang batang babae na may suot na gintong salamin at may hawak na folder. Binabati niya si Director Grant habang papalapit siya. Talagang nakapagbigay ka ng malaking sorpresa sa base na ito sa pagkakataong ito, 15 taon ng programa ng Prodigy at ngayon lang namin nakita ang isang aplikante na kakapanganak lang, nakipagkamay agad si Director Grant sa kanya. Dr. Wendy, sobra kang mabait pero talagang kakaiba ang batang ito. Ganito ba? Pagkatapos ay titignan ko ng mabuti. Bumaba ang tingin ni Dr. Wendy sa akin. Tumingin ako pataas at binasa ang pangalan sa kanyang suot na coat. Dr. Wendy Institute for Extraordinary Traits. Nakipag-usap si Dr. Wendy kay Mia sandali pagkatapos ay lumingon sa akin. May kailangan ka ba? Kai, napansin niya na nakatitig pa rin ako sa pangalan niya. Tumatawa siya na parang naghahanap ng gatas. Pasensya na, wala akong ganito. Sisigat ako ng walang emosyon. Kumakain na ako ng karaniwang pagkain ngayon.
Hinahawakan niya ako ng madali at hinahaplos ang pisngi ko. Mukhang nasiyahan siya sa tekstura. Tinitingnan niya si Mia. Ang cute niya. Pwede ba kitang halikan? Syempre, go lang. Mahilig siya sa ganitong bagay. Mahilig na siya simula nang bigyan siya ng permiso na ituloy kahit hindi pa ako makapagsalita. Nilapitan ako ni Dr. Wendy at hinalikan ng ilang beses, iniwan ang mukha ko na puno ng labi. Pagkatapos, dinala kami ni Dr. Wendy sa aming nakatalagang kwarto. Isang fully equipped na apartment na sapat ang kaginhawaan para maramdaman mong parang bahay. Magpahinga ka na. Mag-uumpisa ang proseso ng pagsusuri bukas. Binibigay niya kay Mia ang isang access card at umalis na siya. Kakauwi lang namin nang may kumatok sa pintuan. Bukas si Mia at hindi makapagsalita. 2 o 3 dosenang bata ang nakasiksik sa pintuan, lahat nakataas ang leeg para silipin sa loob. Narinig namin na may isang taong gulang na nagpakita. Pumihit si Mia sa gilid na bahagyang nakatawa at bahagyang naiinis at tinuturo ako para makipagkita sa aking kalaban. Lumakad ako, tiningnan ng isang beses at sabi, ang huling-huli na ng oras na ito. Hindi ba kayo natutulog? Natutulog pa kami hanggang sa gin-ice ang kami ng dalawang ito. Tinuturo nila ang dalawang leader. Tiyak na, yung pikid na 5 metro sa snot eater. Nang makita nilang talagang bata pa yung kausap nila, nagtatanungan sila ng sabik. Nagsusuot ka ba ng hiwa-hiwalay na pantalon o lampin? Iyak ka ba kapag gutom ka na? Nakikipaglaban ka ba kung saktan kita? Iiyak ka ba para sa iyong ina? Ang huling tanong na iyon ang kumagat sa aking pansin. Titingnan ko ang batang lalaki na may suspender na nagtatanong nito at dahan-daang ngumiti ng makahulugan. Malalaman mo kinabukasan. Ang pangunahing ospital ay nagsasagawa ng mga pagsusuri sa dugo, ihi, at pagsusuri ng sample ng buhok ko. Lahat ng proseso ay dumaan ako. Pagkatapos sundin ang mga tagubili ni Dr. Wendy, nakikipag-ugnayan ako sa smartwatch at isang kahon ng impormasyon ang lumalabas sa screen. Ipinaliliwanag ni Dr. Wendy na ang potential score ang pangunahing sukatan na nagdedetermina kung makakapasa ka sa pagpili. Bawat hakbang na gagawin mo dito ay bahagi ng pagsusuri. Naghahanap kami ng mga batang may mataas na potensyal na i-score. Tumango ako upang ipakita na naiintindihan ko at pagkatapos ay nagkumpirma. Sa kasalukuyan, 126 na kandidato ang nakikilahok sa eleksyon na ito. Sa sandaling lumabas ako ng ospital, umaalingaw-ngaw ang beep ng relo. Inangat ko ang aking pulso. Nakakuha na ako ng 1 punto. Sinusuri ng isang dedikadong koponan ng pagsusuri ang potensyal na i-score. Paliwanag ni Dr. Wendy, huwag masyadong mag-isip. Mabuhay at matuto dito sa paraang karaniwan mong ginagawa. Tumango ako. Naiintindihan ko na. Ngayon ay malinaw na ang larawan. Ang karaniwan kong gawain ay kumain, matulog, at mag-akyat ng XP kaya hayaan ko na lang silang panoorin ulit ang beep ng relo. Akala ko pagsusulit, pisikal na pagsusuri, o siguro laban sa ring ang pipiliin. Pero ang una sa schedule ay isang klase. Nang makita ko ang pangalan ng aralin, agad akong naiintriga. Sa araling ito, ang paraan ng pagpapalago ng isipan sa isang maliit na silid-aralan, isang guro na may puting buhok ang nagtuturo ng mga pangunahing kaalaman tungkol sa paraan ng pagpapalago ng isipan. Lahat ng 4 na estudyante sa silid ay kamakailan lang dumating. At ang 3 pa ay pamilyar na mukha na, ang batang may 5 metro, ang batang umuubo, at ang batang nakasuot ng suspenders. Halos hindi sila nakikinig ng maayos. Paminsan-minsan ay tumitingin sila at nagpapakita ng hindi magandang mukha sa akin. Siya yung maliit lang, kaya niyang maintindihan ang kahit anong ito. Bulong ng snot eater. Tinitigan siya ng guro at ipinagpatuloy. Ang pundasyon ng mental na pagsasanay ay meditasyon na pinagsasama ang isang espesyal na sangkap. Maaaring makalaya ang isipan mula sa katawan habang nagmumuni-muni at makalipad sa mas mataas na dimensyon. Matapos ipaliwanag ang pagmumuni-muni, gumawa ang guro ng 4 na botelya, isa para sa bawat isa sa amin. Tinitingnan ko ang label sa akin, binubuksan ito at unti-unting inumin. HMM. Sa totoo lang, medyo matamis ito. Sa susunod na sandali, pakiramdam ko ay walang timbang, parang ang buong katawan ko ay lumipad mula sa lupa. Nagsisimula ng malabo ang aking mga pandama. Sa pagsunod sa gabay ng guro, ang aking kamalayan ay lumilipad at agad kong natagpuan ang sarili sa isang lugar ng malalim na ganap na dilim. Sa paglalakbay na ito ng pagninilay, ang patakaran ay simple. Magpatuloy lang sa paglakad. Huwag tumigil. Parang madali lang ito. Pero habang tumatagal, tumitindi ang pressure. Parang naglalakad ng nakapikit ang mata, kahit alam mong walang hadlang, mas mahirap kaysa sa inaakala. Hanggang saan ka lang pwedeng pumunta bago hindi na mapigilan ang pagnanais na buksan ang mata. Pero sa ngayon ay malalim ako sa meditasyon at ang tanging magagawa ko ay maramdaman ang aking daan pasulong. 8 minuto na ang nakalipas mula sa 5 metrong bata at sa batang kumakain ng sipon ay pawis na pawis at hingal na hingal. Tumutungo sila sa pag-meditate. Mas matagal pa ang batang naka-suspenders. Bago siyang magising ng 10 minuto, tinitingnan niya ang dalawa na may pagod ngunit nakangiting tagumpay. Pagkatapos ay 3 silang tumingin sa akin. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago sa hindi paniniwala. Talaga bang mas matibay ang kalooban nitong munting bata kaysa sa kanila? Lumalabas ang 3 mula sa silid-aralan na may mga kakaibang tingin sa kanilang mga mukha. Pagkatapos nilang lumabas, hindi nila mapigilan ang sarili. Tingnan mo ang kakaibang ito. Di nagtagal, isang grupo ng mga bata ang dumarating ng paisa-isa, nakikisiksik sa gilid ng bintana ng silid-aralan. Hindi siya nakatulog, di ba? Oo,
talaga. Akala mo may makakatulog pagkatapos uminom niya na serum ng konsentrasyon. Oo, talaga. Bakit ko pipiliting sarili kong maglakad habang sila ay nagsasalita ng nagsasalitan? Sa labas, dahan-dahan kong binubuksan ang mata ko sa loob ng silid-aralan. Tinitingnan ko ang relo ko. Lumipas na ang 14 na minuto. Pero para sa akin, pakiramdam ko ay nakalipas na ang 3 buong araw at gabi. Bumubulong ako ng tahimik na hininga at binuksan ang aking panel ng estadistika. Nang makita ko ang mga numero, bumuti ang aking pakiramdam. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumaas ang aking mental na estadistika sa pamamagitan ng aktwal na pagsasanay. Mukhang tama ang pasya ko na pumunta dito. Mula nang dumating sa akademya, mabilis kong natapos ang aking unang serye ng mga aralin. Tinitingnan ko ang mga pangalan ng mga kursong nasa unahan pa. Nakaramdam ako ng kasiyahan. Mula nang ako'y ipanganak, ang aking mental na estadistika ay tumaas lamang dahil sa mga puntos ng gantimpala sa panel. Hindi ko inakalang may mga totoong teknik para sa pagsasanay ng isipan. Tulad ng natapos ko na ang isang sesyon at naghahanda na uling mag-umpisa, pumasok si Professor Joe upang pigilan ako. Pagkatapos ng klase, tinitigan ko ang impormasyon sa screen ng aking relo. Bumulong ako sa sarili ko, totoo bang ganito kasimple ang makakuha ng potensyal na puntos? Ang hindi ko pa alam ay sa sesyon ng mental training na ito, si Dano lang ang nakakuha ng 1 punto. Si Squirt at Booger ay walang nakuha kahit anino. Sa ikalawang klase, ipinaliliwanag ni Professor Joe kung ano ang nangyayari habang umuunlad ang pagsasanay sa pagmumuni-muni. Mas lumalakas ang iyong isipan, mas malaki ang tsansa mong maabot ang batas ng dimensyon. Upang mas madali itong maunawaan, gumuhit siya ng 2 punto, A at B, sa isang blankong papel. Alam ng lahat na ang pinakamaikling daan sa pagitan ng 2 punto ay isang tuwid na linya. Pero ano ang nangyayari kapag lumipat ka sa mas mataas na dimensyon, pinapangalat niya ang papel sa kalahati, pinagsasama ang A at B. Isang ordinaryong tao ay kailangang maglakbay ng 10 sentimetro para makarating mula A hanggang B, sabi niya. Pero ang isang gising na may kontrol sa batas ng dimensyon ay makakarating agad-agad. Tinatawag naming dimensional shift ang kakayahang ito. Pagkatapos ng klase sa umaga, paikot-ikot ang aking ulo. 2 leksyon lang at buong pananaw ko sa mundo ay nabaliktad na. Talagang kamanghamanghang mundo ito. Libre ang tanghalian kapag nag-scan ng mukha. Pagkatapos kumain ng karne, hiningi ko sa lady sa kantina na hiwain ako ng 2 piraso ng honeyworm gel. Nang marinig ni Squirt na araw-araw kong kinakain ito, napapalaki ang mga mata niya sa gulat. Sira ka na ba o ano? Paano mo ito nakakain araw-araw? Tinitingnan niya habang binabasa ko ang gel sa tubig. Isang matalim at maasim na amoy ang humahalo sa hangin. Halos maputol ang hininga ni Squirt na nakaupo sa tapat ko. Sanayin mo na, sabi ko nang walang pakialam. Hinalo ko ito at inubos ng buo sa isang higop. Ang aking kalmadong reaksyon ay nakakaasar sa lahat. Hindi naniniwala na kayang hawakan ito ng isang taong 1 taon pa lang. Kaya nilang kopyahin ako sa isang higop at lahat sila ay mapapahikab ng walang exception. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik ako sa dorm at tiningnan ang screen ng relo ko. Isang kandidato na gumagamit ng username na City Pepa ang gumawa ng daily average score leaderboard. 78 kandidato ang nakaposisyon na may 5 puntos na nakamit sa kalahating araw. Ang aking rango ay nasa ika-45 na pwesto. Ang nangungunang posisyon ay pagmamay-ari ni One Punch na may araw-araw na average na 11.7. Noong hapon, isang bus ang nagdala sa lahat sa Martial Arts Hall. Nang makita ko ang malawak na bakanteng sahig at ang buong hanay ng kagamitan, lumiwanag ang aking mga mata at nagsimula ang aking dugo na bumilis. Pagkatapos kong malaman na ang tagal at intensity ng pagsasanay ay nasa akin, agad akong pumunta sa lugar ng walang armas na laban sa hall ng martial arts. Ini-ignore ko ang mga bulong sa paligid at nakatuon ng buong puso sa itinuturo ni Coach Hawk. Tumayo pa nga ako, binuksan ang mirror mode at kopyahin ang kanyang mga teknik ng direkta. Nakatigil si Coach Hawk sa gitna ng kanyang plano na tapusin ang seksyon na ito at paalisin ang mga bata, ngunit sa kalagitnaan, huminto siya ng biglaan. Nakatingin siya sa akin ng may malawak at nagdududa ng mga mata. Maganda ang pagkakagamit ko ng panlaban, maayos ang ritmo, malinaw na nasa antas ng baguhan na. Tinapos ni Coach Hawk ang aralin at agad na nagtatanong, ilang taon ka na? Gaano ka nakatagal nag-aaral sa Santa? Kakabuo lang ng 1 taon, ilang buwan na akong nagsasanay sa Santa, sa tingin ko. Isang bata sa tabi ko ang hindi mapigilan ng hikbi. Nagsimula sa Santa bago mag 1 taon. Nawawala na ba ako sa isip ko o sa mundo? Ngumingiti ako ng mahiyain. Haha, wala namang masyadong magagawa kapag bagong silang ka. Kailangan ko lang ng isang bagay na pwedeng magpasaya sa akin. Kapag nalaman ni Coach Hawk na halos sarili ko lang ang nagturo sa akin at naabot ko ang antas na ito sa loob lamang ng ilang buwan, inilalabas niya ang isang card at ibinibigay ito sa akin. Nangangako siya sa akin, kahit makapasa ka o hindi sa pagpili. Kung gusto mong magkarera bilang isang mandirigma, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan anumang oras. Pagkalipas ng 20 minuto ng pagsasanay, pumunta ako sa banyo habang break. Pero nang nakatayo sa harap ng urinal, nakadiskubre ako ng malungkot na bagay. Sobrang taas nito, hindi ko talaga maabot. Samantala, nakatayo si Squirt sa gitna ng pasilyo at nagtatanong sa batang nasa tabi niya. Huhulaan ko, kaya kong tamaan ang loob ng cubicle na iyon mula dito. Bago pa makasagot ang kahit sino, binubuksan niya ang zipper niya. Isang matalim na hilik. Mula sa tunog ng pagbagsak, mukhang nakapasok talaga siya sa kanal. Ibinibigay ko ang aking regalo na hindi natalo sa buong Zongzo.
Dahil karamihan sa mga bata dito ay bata at limitado ang kanilang stamina, nagpapahinga sila pagkatapos ng maikling panahon. Pero sinasamantala ko ang bawat sandali kasama ang isang profesional na coach. Maingat si Coach Hawk, itinuturo ang mga mali sa aking teknik. Ginagamit ko ang pagkakataon na pag-aralan ang lahat ng mga pangunahing kaalaman. Pagkatapos ng training, tinitingnan ko ang panel ng klase ko. Nakakatuwa ang bilis ng aking pag-unlad. Habang unti-unting nagtatapos ang mga sesyon ng walang armas na laban, nagtitipon ng lahat sa gitna ng hall. Sa wakas, magsisimula na ang mga round ng palitan ng tira. Ilang mga coach ang nakatayo sa gilid bilang mga tagapagbantay sa kaligtasan. Pagkatapos ipahayag ang mga patakaran, nagbabanggaan ang mga mandirigma mula sa iba't ibang estilo sa platform ng may totoong kasigasigan. Nakikita ko ang mga manlalaro mula sa iba't ibang estilo na naglalaban sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ay may natututuhan ako sa bawat sulyap. Sa aktibong mirror mode, tuwing makakakita ako ng magandang galaw, agad ko itong natututuhan. Sa mirror mode, sobrang bilis matuto ko. Patuloy na nag-i-update ang panel ng klase ko ng mga bagong numero. Matapos ang ilang round sa platform, lahat ng nakatayo na boksingero ay nakahiga na at talunan na kayo lahat. Wala nang pag-asa. Panahon nang ipakita ko sa iyo kung paano gawin. Pumwesto si Squirt bilang boksingero at tumapak sa platform. Tumutukoy siya sa isang wrestler. Ngumiti ang wrestler at sumugod. Lumapit si Squirt, umiikot sa baywang, itinutulak ang kanyang balakang at pinapilang ang kanyang puwit, pinapalayas ang wrestler mula sa platform ng tuluyan. Pinipisil ni Squirt ang kanyang maliit na baywang at ngumiti. Ha, kaya kung tumama ng 5 metro laban sa hangin. Talaga bang iniisip mong natatakot ako sa malapit na laban? Tahimik ang buong hall. Kumibit ang ngipin ko. Lahat ng nakapasok sa akademya ay may dalang kakaibang talento. Iniisip ko kung dapat ko bang subukan ng stand-up striking. Matapos timbangin, pinili kong manatili sa sonda. Pero dapat matuto rin ako ng ilang teknik sa wrestling para mapalakas ang laban sa lupa. Matagal na akong nanonood. Panahon na para sa akin. Dahil doon, tumayo ako at umakyat sa platform. Sa sandaling pumasok ako, tahimik ang paligid. Walang gustong lumapit. Matapos ang mahabang pagtitig sa mga mukha nila, naisip ko kung bakit. Matapos ang isang sandaling pag-iisip, ngumiti ako at sabi, may gustong makipagpalit ng 3 galaw sa akin. Subukan mong tingnan kung kaya ko pang humawak. Isipin mo na parang pagtulong mo sa akin. Salamat talaga. Nakakuha iyon ng reaksyon. Hindi naman dapat maging isang trahedya ang 3 galaw. At ang pagtulong sa isang maliit na halimaw ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng koneksyon sa kanya. Hindi ito masama. Sige ako na. Isang batang may maikling gupit ang tumayo. Nagpapahiwatig siya na simulan na ang laban. Unang galaw. Ako na ang umaatake. Itinulak ng maliliit kong mga binti ang lupa at sumabog ako paabante. Pero sa halip na tumama ng direkta, umiikot ako sa kanyang tabi at niyayakap ang kanyang paa sa ibaba. Mananatiling kalmado ang batang may buzz cut. Yumuko siya, ibinababa ang kanyang posisyon at binababa ang kanyang sentro ng gravity. Sa isang iglap, lahat ng kalamnan sa aking katawan ay naninigas ng mahigpit. Ang pag-alsa ng aking mga kalamnan at ang aking maluwag na damit pang train ay sumasayad ng mahigpit sa aking katawan. Nagiging isang batang paslit na walang malay ay isang kabataang halimaw. Dobling lakas, 2.1 beses ang puwersa ng pagsabog. Bigla akong bumulusok ng walang paunang babala. Diretsong pumalo ang ulo ko sa kanyang dibdib, nagdudulot ng exploit strike. Hindi makayanan ng batang may buzz cut ang nakakatakot na lakas. Bigla siyang naitulak palabas ng platform. Isang galaw lang, tapos na ang laban. Tahimik na tahimik. Lahat ng mukha sa hall, mga bata at mga coach ay nakabukas sa gulat. Binabawi ko ang beast mode. Lumakad ako, tinulungan ng batang may buzz cut na makatayo, at ngumiti. Salamat sa laban. Unang panalo sa akademya. Tapos na ang misyon. Pero bago ko pa ma-enjoy ang sandali, may lumabas na notification sa panel. Ginigising ako ni Coach Hawk kapag oras na kumain. Lumalabas ang mga salita sa aking bibig at lahat ay naging madilim. Bumagsak ako ng diretso sa pagkakatulog bago pa man ako tumama sa sahig, tahimik na humihilik. Pag-ayisem ko, nasa dorm na ako ulit. Tinitingnan ko ang relo ko. Tumaas ng siyam ang aking potensyal na puntos. Pagkatapos ng hapunan, tama ang timing ni Mia at binubuksan ang kanyang laptop. Lahat ng pamilya ay nagkakaroon ng video call. Halos hindi pa lumalabas ang pamilyar na mukha ni Marquez sa screen. Kapag una kong narinig ang ingay ng tsinelas na pamapalo sa sahig, namimiss ko ang maliit kong kapatid. Gusto kong makausap siya. Mukhang pumasok si Coco sa frame, nakabukas ang mga mata sa pananabik. Nakapasa ka ba sa pagpili? Nakuha mo ba ang premium pera? Relax lang. Hindi pa lalabas ang resulta ng mas maaga sa 2 o 3 buwan. Binabaan ko siya na parang isang nakatatandang marunong. Huwag magmadali. Mag-aral ng mabuti sa eskwela, magpakabait sa bahay at huwag saktan si tatay. Naintindihan. Naintindihan ko. Tahimik na tumango si Coco, sa kaunti-unting napapansin na may mali. Bakit parang siya pa ang nagtuturo sa akin pagkatapos ng tawag? Umupo na ako para mag-aral ng aking takdang aralin. Dahil kailangan ng physics ng middle school para masolusyonan ang problema, binuksan ko ang tablet na ibinigay ng akademya para magmukhang makatwiran ang lahat. Hinahap ang aking mga daliri habang mabilis na dumadampi ang mga pahina ng libro, 10 linya ang nakikita sa isang sulyap gamit ang mabilisang pag-scan na naka-full power. Tapos na ang lahat ng aklat sa elementarya sa loob ng 2 oras. Agad kong binubuksan ang aklat ng pisika sa middle school. Habang nagbabasa ako, naaalala ko ang video mula sa tanong sa takdang aralin. Isang nagising ang biglang nag-freeze ng tubig sa baso, pagkatapos ay natutunaw at nagsusumiklab ang yelo ng kasing bilis. Maging ang hangin na nagngangalit ay kanilang naipapakita sa loob ng isang selyadong kwarto.
Paano mo ipaliwanag yon matapos pag-aralan ng lahat ng material sa pisika gamit ang aking mental na estado na 27.1, madali kong natukoy ang mga pangunahing konsepto tungkol sa temperatura at paglilipat ng init. Hindi ko ito nilalapitan gamit ang karaniwang pag-iisip sa pisika. Sa halip, bumubuo ako ng isang lohikal na teorya sa pamamagitan ng paghahabi ng mga prinsipyo ng batas ng dimensyon. Matapos kong ipadala ang email kay Professor Joe, agad kong natanggap ang kanyang pag-aproba. Sa sandaling iyon, may lumabas na notification sa tablet app. Ang dating top score, 1 punch, ay may average na 11.7 bawat araw, pinalitan ko siya ng isang arawang average na 19. Ang nakababaliw na bilang ay bumaba at sumabog ang seksyon ng komento. Maraming tao ang nagsasabing peke ito. Pagkatapos, bigla na lang, mismo si 1 punch ang nagpakita sa mga komento. Biglang naging tahimik ang bahagi. Halos mararamdaman mo ang tahimik na pagkabigla na sumisilip sa bawat screen. Kaya siguro totoo ang 19 na puntos. Binabasa ko ulit ang mga komento at hindi nagsasalita, walang kailangang sagutin. Binubuksan ko ang aking panel at tinitingnan ang susunod na target. 3 puntos na lang ang kulang. Kapag naabot ko na ang milestone ng ebolusyon, mabubuksan ko ang parehong gantimpala sa anyo at katangian. Parehong mataas ang kalidad. Hindi ko maiwasang makaramdam ng excitement. Ano kaya ito? Ngayon naganap kong na-master ang technique sa pag-meditate, ang aking mental na stat ay tumataas ng 0.1% araw-araw. Ang pagbubukas ng Psyche Form ay tunay ng abot kamay. Habang ipinagpapatuloy ko ang araw-araw kong meditasyon, lumalawig ang aking mga sesyon. Isang linggo ang lumipas, mula 14 na minuto bawat sesyon ay naging 17. Bagamat hindi ko pa rin nahahawakan ng batas ng dimensyon, nakatuklas ako ng isang nakakagulat na bagay. Kung wala ang serum ng focus mula sa akademya, hindi ako makakapasok sa estado ng pagninilay kailanman. Kaya't pumunta ako kay Professor Joe. Tinanong ko kung maaari niya akong bigyan ng kaunting konsiderasyon dahil sa aking edad at kung maaari niyang ibigay ang ilang dagdag na bote. Tinatanggihan niya ako agad, pero kahit papaano ay nagbibigay siya ng detalyadong paliwanag. Ang paghawak sa batas ng dimensyon ay nangangailangan hindi lamang ng malakas na isipan at katawan, kundi pati na rin ng pambihirang swerte. Tanging mga elite na ang pisikal at mental na kakayahan ay malapit na sa genetic ceiling ng katawan ng tao ang karapat-dapat na subukan ito. Para sa iba, isang sesyon lang ang sapat kung swerte ang nasa kanilang panig. Para sa iba, walang magiging epekto ang 100 dagdag na bote ng focus serum. Dahil hindi ko pa balak hawakan ng dimensional law sa ngayon, magpapatuloy ako sa pag-meditate para mapataas ang aking stats. Batay sa paglalarawan ni Professor Joe, ang pamantayan sa pisikal para sa elite na antas ay tila tugma sa aking susunod na target na ebolusyon. Pagkatapos kumain, pumunta na ako sa training hall gaya ng dati. Pagpasok ko, agad kong napansin ang isang batang walang buhok, parang itlog na pinakuluan ng ulo niya. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ko na siya ang isang suntok na lang sa leaderboard. Sa ngayon, si Egghead ay nagbubuhat ng bench press na 100 kilo. Parang mga 6 o 7 taong gulang siya, pero kahanga-hanga ang kanyang mga kalamnan. Kitang-kita na ang mga guhit sa kanyang mga balikat at braso. Sinisimulan ko na ang sarili kong routine sa squat. Nang hindi binubuhay ang beast mode, kaya kung mag-squat ng 70 kilo. Habang abala ako sa aking ehersisyo, may boses na nanggagaling sa likod ko. Medyo nakakalungkot nga, sa totoo lang. Lumiko ako. Si Egghead yon. Anong ibig mong sabihin na nakakalungkot? Hindi ko masyadong maintindihan. Sayang at wala kang awakening trait. Alam mo, maraming bata sa akademya ang ipinanganak na may awakening trait kahit walang masyadong pagsisikap kaya nilang makuha ang A-rank kahit ang S-rank. May mataas kang potential points at mahusay na disiplina. Pero kung wala kang awakening trait, malamang hindi ka mapapansin ng mga eksperto. Maaaring manatili ka sa A-rank. Hindi ako nakikipagtalo. Sa halip, ngumiti ako at nagtatanong, ikaw naman. Mayroon kang katangian na nagigising at matibay na loob. Ang ranggong S ang pinakamataas na kaya ng akademya. Hindi akin ito. Hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niyang iparating, kaya nagtatanong ako. Kaya bakit sinasabi mo sa akin lahat ito? Tumingin siya diretso sa mata ko, seryosong seryoso. Kung hindi ka papasa sa S-rank ng akademya, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng paggamot na S-rank. 6 na o 7 taong gulang na at nagre-recruit na ng mga tagasunod at nanghuhuthot mula sa akademya niyan. Hindi ko siya agad tinatanggihan. Sa halip, tumayo ako at nagsimula maglagay ng mga plato sa bar. Isa-isa, dumarami ang mga plato at mabilis ang pagtaas ng timbang. Nawala na ang kalmado niyang ekspresyon habang binubuhat ko ang 70 kilo, 110, 130, 150. Napuno ng gulat ang kanyang mga mata. Sa lahat ng nakalagay na plaka, ngumiti ako sa kanya. Ang S-rank din hindi ang limit ko, sa totoo lang. Inangat ko ang 150 kilo na barbell sa aking balikat, 3 malinis na textbook na squat. Inilalagay ko ang barbell na may malakas na tunog. Lahat ng nasa kwarto ay nagulat. Nakapako si Egghead, tahimik, ang ekspresyon ay seryosong seryoso. Malamang na naintindihan niya kung ano talaga ang gusto kong iparating. Huminga ng malalim si Egghead at ngumiti sa akin. Pagkatapos ay humarap siya at umalis ng walang ibang salita. Ginamit ko lang ang beast mode para magbigay ng malaking pahayag. Upang maiwasan ang injury, kailangang tapusin ng maaga ang strength session ngayong gabi. Tumawag ako kay Squirt at bumalik kami sa dorm. Pero nasaan si Booger? Sa kasalukuyang sandali, sa isang training room, nakasabit si Booger sa pull-up bar, umiikot ng malalaking circle, buong 360 na pag-ikot.
Matapos ang ilang pag-ikot, bumaba siya at isang nakakagulat na dami ng sipon ang lumipad mula sa kanyang mukha. Hinawi niya ang di malayong substansya mula sa kanyang mukha at diretso itong nilunok. At ang nakangiti, bumubulong siya. Sigurado akong mas lumakas na ako. Di nagtagal, nagsimula na ang isang bagong linggo. Karamihan sa programa ng ikalawang linggo ay nakatuon sa pagtitiis sa kagubatan. Mabilis kong natutunan ang pagsasanay sa paggalugad sa labas at nakakuha ng ilang matibay na kasanayan. Pero kahit matapos ang lahat ng iyon, hindi pa rin na-unlock ang panel ng klase ng Explorer. Sa anumang kaso, kailangan ko munang siguraduhin ang kaluluwa para sa aking milestone ng ebolusyon. Lahat ng iba ay maaaring maghintay. At sa ganitong paraan, lahat ay nagkakasya ng maayos. Muling napupuno ang aking gauge ng paglilinis at nakakuha ako ng 2 dagdag na punto sa estadistika. Diretso kong inilagay ang pareho sa mental na estadistika. Nagliliwanag ang panel at sabay-sabay lumalabas ang mga gantimpala. Katulad ng gantimpala ng batang hayop na humanoid dati, isang anyo, isang katangian. Agad kong pinindot ang buong paglalarawan. Masaya ako na kaya kong i-activate ang overdrive kahit kailan ko gusto. Pagkatapos ay tinitingnan ko ang paglalarawan ng pinagsamang katangian, gantimpala ng mandaragit. Katulad ng aking pisikal na estadistika, ang aking mental na estadistika ngayon ay nakakakuha ng mga bonus sa parehong rate ng paglago at bilis ng paggaling. Tinitingnan ng buong panel at lahat ng aking na-unlock, nakakaramdam ako ng tahimik na pakiramdam ng tagumpay. Sa parehong oras, naisip ko na kung sakaling umabot sa 100 ang aking pisikal at mental na estadistika, malamang ay kwalipikado na akong magporsige na maging gising. Sa isang pagtataya, sisikapin kong maabot ang milestone na iyon bago ako mag-3. Kapag na-master na ng mga bata ang mga kasanayan sa gubat, sisimulan na rin ang mga aralin tungkol sa takip. Kinabukasan, inihahanda ko na ang gamit na ibinigay ng akademya, isinasama si Pumpkin at sumasakay sa bus ng akademya. Pagkatapos dumaan sa isang aparato na parang portal sa espasyo at oras, nakatagpo ako ng asul na langit, puting ulap, 3 anak na lalaki na may iba't ibang sukat, malakas na hangin at damo na ganap na kulay lila. Ngayon ay nakatayo tayo sa gitna ng malawak na bukas na parang. Tandaan, ang misyon mo ay mabuhay dito ng 1 buwan, humanap ng mahahalagang yaman at dalhin ito pabalik sa pinagmulan. Pero itinuturing itong kabiguan sa misyon. Mula dito, malaya kang gumalaw ayon sa iyong nais. Magkaisa, mag-isa, makipagtulungan o magkompetensya. Nasa sa iyo ang lahat. Nang matapos niya, nagkakagulo ang mga bata sa iba't ibang direksyon. Sa physical na stat na 30.3, nakakabigla ang bilis ng mga maliit kong binti. Pumpkin ang nangunguna habang tayo'y papunta sa mga puno sa unahan. Sandali, hintayin niyo ako. Halos kalahati na tayo. Naririnig ko ang isang pamilyar na boses na tumatawag mula sa likod. Sa mga nakaraang araw ng pagsasanay sa gubat, sabay kong ginagamit ang overdrive at mirror mode. Ang bilis ng pag-unlad ng aking kasanayan ay kamangha-mangha, nasa tuktok na ako ng klase. Sa kabilang banda, medyo clumsy si Squirt. Maraming praktikal na gawain ang isang hamon para sa kanya. Kaya nang pumasok kami sa Remnant, nagpa siya siyang sumama sa mas malakas. At syempre, narito na siya, walang hiya ang ngiti sa mukha, tumatakbo para makahabol. Halos kalahati lang ng minuto mula nang tumakbo tayo papunta sa mga puno nang biglang huminga ng malalim si Squirt. Napatigil si Pumpkin sa biglaang sigaw. Sa tingin ko rin may mali at umiikot ako. Ano iyon? Inilalabas ni Squirt ang kanyang tablet at pinipindot ito, ang mukha niya ay napapailing. Wala ditong signal. May nakaschedule akong rank na laban. Nasa misyon tayo sa gubat at iniisip mo ang mga laro. Lumiko si Pumpkin sa isang tao at isang pusa na parehong nakatingin kay Squirt ng may parehong iritang ekspresyon. Sa huli, medyo nahihiya siya at tahimik na ibinabalik ang tablet sa kanyang bag. Bigla akong nagsimulang mag-alala kung mas pabigat pa ang katambal ko kaysa tulong. Baka kailangan nating maghiwa-hiwalay. Ako ay 1 taong gulang pa lang. Ayokong maging pabigat sa'yo. Nanginginig si Squirt sa narinig niya. Huwag mo akong iwan. Totoo. Makakatulong ako. Magaling ako sa pangingisda. Ang paraan ko ng panghuhuli ay kakaiba. Ano ang ibig sabihin ng baiting? Nagtatanong ako na parang hindi alam, magpapakalat ka ng pagkain sa tubig at darating ang mga isda sa iyo. Mas epektibo ang aking pang-akit kaysa sa kahit ano paman. Nakukuha nito ang aking atensyon. Sige, sabihin mo sa akin kung ano ang bait mo. Ngumiti si Squirt. Umuwi lang ako sa tubig at sobrang nagwawala ang mga isda. Paghuhugas gamit ang ihi. Pakiramdam ko may nangyayari sa loob ko. Hindi ako sigurado kung maganda ito. Susubukan ko ulit ng maingat. Tingnan mo, isa lang ako. Talagang hahadlangan kita. Hindi tayo talaga swak. Hindi. Nagmamadali si Squirt upang magdagdag. Nagdala rin ako ng aking espiritu na hayop na aso panghuli. Siguradong magiging kapaki-pakinabang siya. Napansin ko ang isang maliit na golden retriever na sumusunod sa atin mula sa malayo, nakatungo ang dila, humihingal habang naglalakad ng mabilis. Isang water hunting dog na sobrang bilis sa tubig. At sinabi ng kapatid ko na ito ang natira. Mababang-maba ang peligro sa setup ng akademya. Hindi kailangang masyadong mag-alala tungkol sa laban. Nandito na ang kapatid mo. Dumaan siya noong nakaraang taon. May ranggo na rin ako. Tumango ako. Dahil may mahalagang impormasyon si Squirt tungkol sa lugar na ito, sa wakas pumayag na akong sumali siya. Pagkatapos nito, sabay kaming pumasok sa gubat. Kakaakyat lang namin sa mga puno nang biglang umawit si Pumpkin sa harap, isang babala, isang maliit na wild boar na kulay purple abo ang biglang sumulpot mula sa ilalim ng mga dahon.
Tumingin lang ito sa atin at agad na tumakbo palayo. Agad na sumigaw si Squirt. Mapanganib ang baboy Ramon na yon. Kailangan natin itong mahuli. May sina Squirt at ang Golden Retriever na sumasalo sa aming gilid sakaling may ibang baboy na nagkukubli sa dilim. Pagkatapos ay inangat ko ang aking kutsilyo at hinabol si Pumpkin. Ilang sipa lang at matatalo na ang baboy Ramo. Tumingin si Squirt sa nahulog na baboy Ramo at huminga ng maluwag. Pinayuhan ako ng kapatid ko tungkol sa mga bagay na ito. Palihim na parang anuman, mahilig sa mga ambush. Naghihintay sila hanggang makatulog ka at nakahiga. Kung nakabaka ka ang mga paa mo habang natutulog, diretso itong mag-charge sa pagitan nila. Hindi ko maiwasang mapasimangot. Basta marinig ko lang yon, automatiko na akong napipilitan na mag-inat. Anak ka niya. Sandali, ang kuya mo. Okay na siya ngayon? Oo, ayos lang siguro. Dati siyang nakikipagkumpetensya sa akin sa katumpakan. Hindi na niya ginagawa yon ngayon. May mga payo ka ba sa pagharap sa mga bagay na ito basta alalahanin mong panatilihing magkatabi ang mga binti mo kapag natutulog ka? Nahanap namin ni Squirt ang isang lugar sa paanan ng burol malapit sa ilog nakaharap sa isang malaking puno. Nagsimula kaming magtayo ng tirahan. Magkasama kaming nagtayo ng isang simpleng kahoy na estruktura. Medyo malamok pero sapat na para sa isang gabi. Inilalagay ko ang baboy sa apoy gamit ang aking kutsilyo, binabalatan, pinapawis at hinihiwa. Inilalagay ko ang kaserola, pinapainit ito at nagdaragdag ng kaunting asin. Di nagtagal, naubos ang buong kaldero ng karne, sabaw at lahat sa aming mga tiyan. Kasama na ang Golden Retriever na nakakuha rin ng malaking piraso. Si Pumpkin ay nakakahuli ng ilang maliliit na hayop na parang daga sa bukirin at inaayos ang sarili niya. Itinataas namin ang natirang karne sa mataas na puno para matuyo. Kakayanin ito ng 2 o 3 araw, walang duda. Habang lumulubog ang langit, nagpapahinga kami sa tabi ng pinto ng kublihan sa tabi ng apoy. Pinapalitan namin ng magbantay si Pumpkin at ang Golden Retriever. Sina Squirt at ako ay parehong nakatulog agad. Sa gitna ng gabi, nagsimula ang makati ng mukha ko. Binuksan ko ang mata ko at nakita si Pumpkin na dumudura sa mukha ko. Agad kong naintindihan na may nagnanakaw ng karne namin. Napansin din ng Golden Retriever na sumugod para gisingin si Squirt. Nagsenyas ako para tumahimik. Tahimik kong ginaising si Squirt at ikinwento ang nangyayari. Kami ng 4, 2 bata, 1 pusa, 1 aso, tahimik na dumaikit palabas ng kublihan. Kumilos kami papunta sa puno kung saan nakasabit ang karne. Maliit ko nang nakikita na may umaakyat na sa puno malapit na sa nakahanging karne. Handa nang ihagis si Squirt ng isang bato. Parang may mali, huminto ako sa kanya. Binubuksan ko ang aking flashlight at itinutok ito sa puno. Isang maliit na batang babae ang nasa taas, nakadikit ng patag sa sanga nang hindi gumagalaw kahit isang tunog. Biglang naputol ang liwanag ng flashlight sa kanya. Tumatango siya ng bahagya, saka dahan-daang tumingin pababa. Ngumiti siya na halong awkward at magalang. Nahuli mo ako. Sa labas ng pasukan ng kanlungan, nakatitig si Squirt sa batang babae na kanina pa nagtangkang nakawin ng karne namin. Sinubukan na siyang tumakbo kanina. Sinubukan ni Squirt na akyatin siya ngunit sa huli ay napabagsak niya ito. Simulan mo nang magsalita. Bakit mo ninakaw ang karne namin? Ngumiti pa rin ang babae. Lalong tumitindi ang inis ni Squirt dahil wala akong makain. Ibinaba niya ang ulo, halatang nahihiya. Ang tapat na katotohanan ay nag-iwan kay Squirt na nakatitig sa kanya, walang masabi. Sa liwanag ng apoy, malinaw kong nakikita at nakikilala siya. Si Moth siya, at hindi siya basta-basta. Ang araw-araw niyang karaniwang score ay palaging nasa top 5. Ang maliit mong kalokohan ngayong gabi ay nakagambala sa aming pahinga at nakasira ng ilan sa aming baterya ng flashlight. Maingat kong inilalahad ang mga nawala. Tumango si Moth at iniabot ang parehong kamay, nakataas ang palad. Isara niya ang mata niya. Sige, suntukin mo ako. Bakit namin kayo huhulihin? Sabi ni Squirt na may inis. Kapag nanakaw ka at nahuli, tinatamaan ka. Hindi ba alam ng lahat yon? Hindi namin kayo sasaluhin, pero may utang kayo sa amin dahil sa mga nawalang bagay. Kung nakatagpo kayo ng mahalagang yaman, ayos na yon. Kung hindi, yung banig na gawang damo na suot mo ay mapupunta sa amin. Moth ay automatikong hinigpitan ng kanyang banig na damo, pero tunay na wala siyang anumang mahalaga. Pwede bang ituring na bayad ang impormasyon? Tumango ako. Pakinggan natin. Sinimulan ni Moth na ikwento ang kanyang araw. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, nagpunta siya mag-isa sa malalim na gubat. Pagkatapos sumulong pa, nakakita siya ng isang kuweba sa loob ng makapal na kagubatan. Ngunit nang pumasok siya, sinalakay siya ng isang grupo ng matutulis na kuko. Matutulis na pangil, mas matutulis pang kuko. Malakas ang kanilang tama. Nawala ang kanyang pangkat at tumakas sa pamamagitan ng lambak. Hindi pamilyar sa lugar, muntik na siyang mahuli. Sa kritikal na sandali, isang matayog na pigyera na humigit kumulang 2 metro ang taas ay sandaling nagpakita sa kailaliman ng burol at naglaho. Kasabay nito ang malalim na ugong. Narinig ito ng mga talam na parang kutsilyo at iniwan ang kanilang paghahabol, tumakbo palayo. Pagkatapos makalabas sa lambak, wala na siyang lakas para manghuli. Doon niya nakita ang karne ng baboy na nakasabit sa puno. Kaya naghintay siya hanggang gabi at gumawa ng kanyang plano. Matapos marinig ang kwento ni Moth at isama ito sa sinabi ni Squirt tungkol sa peligro, naisip ko na marahil hindi simpleng bagay ang 2 metrong sukat. Habang iniisip ko kung paano ay verify ang kwento ni Moth, sabi ni Squirt nang walang emosyon. Alam ko kung paano malalaman kung nagsisinungaling siya. Lumapit siya kay Moth. Sabihin mo ulit ang buong kwento pero pabalik. Simulan mo nang ninakaw mo ang karne at bumalik sa simula. Tumingin
Tumingin si Moth na naguguluhan pero nakikipagtulungan, ikinukwento ang lahat ng pabalik-balik. Pagkatapos niyang matapos, nilapitan ako ni Squirt at binulong, totoo ang sinasabi niya. Ang mga tao ay pwedeng magsinungaling lamang ayon sa pagkakasunod-sunod na mga nangyari. Pabalik-balik na pag-ikot ay palaging nadadapa ang sinungaling. Saan mo natutunan yan? Ituro sa akin ng tatay ko. Minsan umuwi siya mula sa isang biyahe sa trabaho at sinabi kong nag-aaral lang ako buong oras. Pinilit niya akong balikan lahat ng nagawa ko ng pabalik-balik. Lumapit ako, tapos ano? Natatakot ang ngiti ni Squirt. Pagkatapos ay pinagsabunutan niya ako. Babalik ako kay Moth. Pwede ka nang umalis. Ngumiti siya ngunit hindi maalis ang tingin niya sa dosenang berries na nakalagay sa palayok at ang tiyan niya ay umungol ng mahaba at mababa. Sa pag-iisip sa lahat ng pinagdaanan ni Moth ngayong araw, malinaw na mas mataas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban kaysa kay Squirt at parehong maaaring makinabang sa pagtutulungan upang tuklasin ang kuweba na iyon. Sa ganitong pag-iisip, kinuha ko ang isang maliit na bungkos ng mga berries at ipinasok ito sa kanyang kamay. Mahalaga ang impormasyong ibinigay mo sa amin. Ito ay sa iyo. Nagniningning ang mga mata ni Moth. Kinakain niya ito sa loob ng ilang segundo. 2 kagat lang at nawala na. Malinaw na hindi pa rin sapat para mapuno siya. Pinipili ko ang tamang pagkakataon. Gusto mong magtulungan tayo, sasaliksikin natin ang kuweba na iyon bilang isang koponan. Kalahati ng natitirang mga berries ay sa iyo na plus isang piraso ng karne. Matapos marinig ang alok ko, nag-aatubili si Moth. Tinitigan niya ng pilya ang mga berries sa kawali, nilalabanan ng tukso at tahimik na nagsasabi salamat. Pagkatapos ay bigla siyang naglaho, mabilis na tumakbo papunta sa kailaliman ng gubat. Maagang kinabukasan, pinag-usapan namin ni Squirt at nagpa siya kaming pumunta sa kuweba agad-agad. Mabilis kaming nag-empake at muling nagsimula. 2 bata, 1 pusa, 1 aso. Pagkatapos ng 3 oras na pag-akyat, sa wakas ay nakarating na kami. Dito ginugol ni Moth ang kalahati ng araw niya sa lugar na ito na nakakapanghina. Humihikab si Squirt sa landas na puno ng tinik at saka naging seryoso. Mag-ingat ka. Kung ma-flag tayo ng sistema bilang nasa panganib at kunin tayo ng akademya, tapos na ang misyon. Sa pagbibigay pansin sa babala, ako ang nanguna sa pag-akyat sa bundok kasama si Pumpkin sa aking tabi. Sa ilang hakbang pa lang, isang madilim na anino ang lumitaw sa unahan, eksaktong tulad ng razor claw na inilarawan ni Moth. Bilang pinuno ng natitirang hayop, nakatingin ang razor claw sa akin, nagiging mapanganib ang tingin, at umuungol ng mababa na para lang sa isang ligaw na hayop. Malinaw na hindi inaasahan ng razor claw na isang maliit na bagay ang unang lalapit sa kanya. Ito ay sumigaw at umatake na nakabuka ang mga pangil. Sa totoo lang, iba talaga ang pakiramdam ng makipaglaban sa isang ligaw na hayop kumpara sa sparring sa ring. Nasa ibang level ang pressure sa isipan. Inaalalayan ko ang sarili ko at nakikipag-ugnayan kay Pumpkin, paikat sa razor claw at binabasa ang lakas nito. Tumatalon at nagtutungo si Pumpkin, kinukuha ang atensyon ng razor claw. Pagkatapos ng 2 minuto, sa wakas nakita ko ang pagkakataon ko. Agad kong pinapagana ang mode hayop. Lumapit ako at mariing na pinasok ang aking kutsilyo sa tiyan ng razor claw. Isang matalim na sanggol habang tinusok ng blade ang depensa nito na nagdudulot ng dagdag na pinsala sa exploit strikes. Ang razor claw ay umuungol at dahan-daang bumabagsak sa lupa. Unang dugo. Lahat ay masaya at magaan ang loob. Sandali kaming nagpapahinga at nagtutuloy-tuloy. Batay sa paglalarawan ni Moth, makalipas ang kalahating oras ay natuklasan namin ang nakatagong kuweba na nakatago sa isang sulok ng mababang hukay, ngunit pinigil kami ng lugar. Mahigit 30 razor claws ang nakasiksik ng sabay-sabay, lahat ay umaatungal papunta sa isang punto sa loob ng hukay. Nanghina ang mga tuhod ni Squirt sa tanawin. Umalis na tayo. Kung mapapansin tayo nila, tapos na tayo. Ngumingiti ako at nagsimulang umatras. Pagkatapos ay sumabog ang isang kidlat ng asul na liwanag mula sa loob ng kuweba. Isang mabigat at ritmik na pagtama ang sumusunod, parang isang napakalaking nilalang na naglalakad. Isa ang pagtigil ng razor claw. Tumigil ako at nakatitig. Sa wakas ay nasal-ayan ko ng malinaw ang dambuhalang anyo na inilalarawan ni Moth. Isang robot na may awang na bakal na shell ang kumikilos, nilalabanan ng razor claws, sinusubukang pumasok sa kuweba. Kasabay nito, naglalabas ito ng mga tunog na hindi ko maintindihan. Inilalabas namin ang tagasalin. Paulit-ulit ang parehong parirala. Siri, Guardian Bot ang inyong serbisyo. Matapos ang ilang kabiguan sa pagsugod, napagtanto ng razor claws na hindi nila mababasag at dahan-daang umatras, hindi na hinabol ng Guardian Bot. Muling naririnig ang mabigat na hakbang at naglalaho ang bot pabalik sa kailaliman ng kuweba. Anong plano? Tanong ni Squirt nang makabalik na tayo sa ligtas. Pasok tayo, walang tanong, pero gagawin natin ito ng matalino. Mga manlalakbay tayo, hindi isang suicide squad, dahil sobrang dami ng razor claws para harapin ng sabay-sabay. Nagpa siya kaming maglatag ng mga bitag at hulihin sila isa-isa. Mukhang kakailanganin naming mag-recruit ng karagdagang tulong, kaya si Squirt at ako ay nagtatrabaho sa labas ng lambak, namomolekta ng mga materyales para sa bitag habang nagbabantay para sa mga posibleng kakampi. Pagkatapos ng ilang sandali, nakaririnig kami ng mga boses na nagtatalo sa malapit. Magagamit ko ang aking sipon bilang panakot para makahuli ng isda at kuneho. Ano talaga ang magagawa mo? Naglalaro ako ng basketball at marunong din akong kumanta, sumayaw, at mag-rap. Agad kong nakilala ang mga boses at tatawan ng malakas. Mukhang nahanap na tayo ng ating backup. Sunusunod namin ang planong aming pinag-usapan at maayos ang lahat. 5 o 6 na araw naming pinagsikapan ng higit sa 40 razor claws sa lambak. Kaunti na lang ang natitira. Sa wakas nararamdaman na nila ang panganib at lahat sila'y nagsipaglabasan mula sa lambak ng sabay-sabay habang nakaharang ang razor claws sa pasukan.
Kami apat ay dahan-daang lumalapit sa kuweba, saka muling naririnig ang mabigat na hakbang. Muling lumalabas ang Guardian Bot na may kalawang na balabal, at muli, sa parehong mainit na tono, si Guardian Bot ang inyong serbisyo. Laban sa isang bagay na kayang pigilan mag-isa ang buong grupo ng Razor Claws, hindi tayo nagmamadali. Maingat kong pinag-aaralan ng bot, at naaalala ko ang isang sinabi ni Professor Joe noon. Kapag nakatagpo ka ng isang banyagang sibilisasyon, huwag agad magpakita ng galit. Unahin ang pakikipag-ugnayan. Kailangan ko ng serbisyo. Huminto ang bot. Nakapako ang tingin nito sa akin. Natukoy ang sanggol. Pagkatapos ay nagsimulang kumurap ang mga mekanikal nitong braso. Minsan ang mga braso ay umangat na parang gustong itaboy kami, tapos sa susunod ay umaabot na parang balak akong kunin ng bot. Matapos ang ilang minutong palitan, may maikling sisingaw na kuryente, at namatay ang asul na ilaw sa mata ng bot. Tumatayo ito ng buong katigasan, nakatigil sa lugar. Kaya ang aral dito ay huwag mag-atubili, huwag magpahinto. Kung hindi, talagang masasaktan ka mismo. Sa kabila nito, maingat akong umusad. Hindi kumikibo ang bot. Umuusbong ang ilaw ni Squirt at pumasok sa gilid nito. Binubuksan namin ang aming mga flashlight. Ang kuweba ay tuwid ang takbo, walang sanga, nakikita mula sa isang dulo hanggang sa kabila. Sa likod ng isang pares ng malalapad na nakabukas na metal na pinto, may isang maliit na nakasariling base na tirahan. Sa kabilang dulo, nakayuko ang dalawang katawan, isang lalaki at isang babae, na nakayakap sa isa't isa. Nabigla ako. Sila ay humanoid. Palagi kong inakala na ang mga sibilisasyong alien ay magmumukhang kakaiba at alien. Pero sa pamamagitan ng isang aparato na kahawig ng kamera, nalaman natin na sila ay isang magkapareha na may kakayahang lumipad. Dahil sa kagandahan ng mundong ito, pinili nilang manirahan dito. Ngunit isang araw, walang palom na dumating ang napakaraming maliliit na itim na ulap sa langit. Naglabas ang mga ulap ng mga sinag ng mapanirang enerhiya, pinapabagsak ang buong mundo sa pagkawasak. Ang lalaki at babae ay nagsilabasan upang tumulong, ngunit kahit na sila ay mga nagising, wala silang magawa laban sa mga itim na ulap. Malubha ang kanilang mga sugat, wala silang magagawa kundi ang umatras pabalik sa base. Walang gamot na makakapagpagaling sa isang nagising, at tanging Guardian Bot lang ang nag-aalaga at nagsusuri, nagwakas ang kanilang buhay ng payapa. Nang matapos ang recording, kitang-kita ang takot sa mga mukha ng lahat. Bigla, mula sa kawalan, isang figura ang lumitaw sa pasukan. Binabati kita. Sa loob lamang ng 8 araw, natuklasan mo ang pinakamahalagang relikya ng sibilisasyon sa buong natitirang bahagi nito. Pumasok si Professor Joe ng dahan-dahan. Nag-eye-scroll siya sa isang dokumento sa kanyang telepono, at nawasak mo ang pinakamabilis na record sa akademya para gawin ito. Tapos titingin siya sa akin. Ang swerte mo talaga, bata. Na-trigger mo ang infant safety protocol ng bot. Hindi sana naging madali ang pagdaos dito kung hindi. Inyaangat ko ang kamera. Guro, ano yung mga itim na ulap na yon? Lumingon ng ibang mga bata. Gusto nilang malaman. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Tinatawag namin silang mga mangangaso ng bituin. Naglilibot sila sa universo, naninira sa mga sibilisasyon. Nagiging seryoso ang ekspresyon ni Guru Joe. Tuwing matutuklasan nila ang isang maunlad na sibilisasyon, sisimula nila ang pag-atake, ninanakaw ang mga yaman nito, at sisira sa ibabaw ng planeta hanggang sa maging giba, pinipilit ang sibilisasyon na mag-umpisa muli mula sa simula. Parang pag-aani ng mga pananim, putulin ang isang bahagi at maghintay na tumubo ang susunod. Ang sagot ay bumaba tulad ng bigat. Naka-target na ba ang Earth ng Star Hunters? Hindi natin alam, pero kailangang laging handa tayo. Ngayon, kaya kayo pinagsama-sama ng akademya. Kung kahit isa sa inyo ang maging tagapag-alaga ng sibilisasyon, magiging sulit ang lahat ng aming pagsisikap. Isang buwan ang lumipas, nagtipon-tipon ang lahat sa pangunahing kampo. Sa misyon ng pagtakas sa natitirang bahagi, 5 kandidato ang naalis. Ang aking score ang pinakamataas sa lahat. Pumapasok na sa top 10 ng akademya ang aking rango, pero ang pinakamalaking surpresa ay na-unlock ng aking relo ang Explorer Store. Lahat ng uri ng supply ay pwedeng bilhin. Pagkatapos kong i-register ang profile ko, automatikong lalabas ang notification sa panel ko. Walang pag-aatubili, pinindot ko upang i-unlock ang klase ng Explorer na matagal ko nang hinihintay. Makalipas ang ilang araw, dumating si Egghead para magpaalam. Nakapasa siya sa pagpili. Siya ang ika-27 na talentong S-rank sa kasaysayan ng akademya. Hinahanap niya ako at inabot ang isang business card. Sa pagkakataong ito, isang paanyaya ito, hindi isang panukala sa Pager Recruit. Noong una, hindi kita binigyang halaga. Kahit walang katangian ng paggising, higit ka pa rin sa karapat-dapat na S-rank. Tunay ang kanyang paghingi ng tawad. Tuwing may pagkakataon ka, malugod kang maaaring bumisita sa kumpanya ng aking pamilya. Tinanggap ko ang card at tumango. Pagkatapos umalis ni Egghead, automatikong tumaas ang rango ko sa ika-9. Ilang araw ang lumipas, dumating si Moth para magpaalam. Nagpapasalamat siya sa akin. Medyo magulo ang simula ng kanyang pag-aaral sa natitirang bahagi, pero nakamit niya ang magandang resulta, at bahagi ng papuri ay sa akin din. Sa huli, na-rate siya bilang A-rank. Pagkatapos umalis ni Moth, umakyat ang aking rango sa ika-6. Sa ngayon, kumalat na ang alamat ng isang taong gulang na henyo sa buong akademya. Nagdagdag ng mahigpit na mga hakbang sa pagiging kumpidensyal. Mula noon, halos mag-isa na lang akong nag-aaral at nagsasanay. Habang pinapanood si Professor Joe, palagi niyang parang alam ang lahat. Isang araw, tinatansya ko at tanong, ikaw ba ay isang nagising na profesor? Umiinom siya ng kanyang inuming wolfberry at ngumiti. Anong palagay mo? At ako'y nagtatanong kung gagawin ko pang alamin. Tumalikod na lang ako at naglakad palayo. Checkmate. Tanging ang nakatitig na lang siya sa akin.
akin. Kalahating buwan nang lumipas, panahon na ni Dono na umalis sa akademya. Halatang lugmok siya. Isa lang ang nakakuha ng C dagdag. Pero hindi pa rin sumusuko si Dono. Kung ano man, nakangiti siyang naghihintay sa hinaharap. Maganda ako, marunong kumanta at sumayaw, at marunong din akong maglaro. Maaaring makapasok ako bilang trainee. Sino ang nakakaalam? Baka magiging sikat ako. Isang linggo ang lumipas, nakuha ni na Squirt at Booger ang kanilang mga marka. Nakapasa si Squirt ng B dagdag. Si Booger naman ay B. Pareho nilang naabot ang pamantayan ng henyo at karapat-dapat sa buong pakete ng benepisyo. Agad nilang inaasikaso ang maagang pag-alis para magdiwang kasama ang kanilang mga pamilya. Bago sila umalis, nagsalo-salo kaming tatlo sa kantina ng akademya. Sa harap ni Dono, itinaas ni na Squirt at Booger ang kanilang mga lata ng soda na may seryosong mukha, nakatitig sa bakanteng upuan sa tabi nila na para bang pumanaw na si Dono bilang isang bayani. Pagkatapos ay lumingon si Booger sa akin. Ikaw ang nangunguna sa talaan. S-rank o A dagdag. Kailangan talaga. Ha, kung hindi ka makakuha ng S-rank, walang silbi ang mga tao sa pamamahala ng akademyang ito dahil sa pagpasa sa pagpili. Napapansin na mas matapang na si Booger sa kanyang mga salita. At totoo lang, may pakiramdam ako. Ilang taon lang at siguro ako na ang susunod na sasakay sa iyong likuran. Iniwan nila sa akin ang kanilang mga detalye ng kontak at tirahan, sinasabing bumisita ako kahit kailan ko gusto. Samantala, sa conference room ng akademya, isang grupo ng mga taga-suri ay nagdedebate ng mainit. Sa loob ng 15 taon, walang isang kandidato na may ranggong S ang walang katangiang paggising, sabi ng isa sa mga konserbatibong taga-suri. Tinatanggap ko na ang potensyal ni Kai ay pambihira, ngunit kung wala siyang awakening trait, masyadong malaki ang kawalang katiyakan sa kanyang kinabukasan. Oo, maaari siyang umabot sa antas ng elite sa loob ng ilang taon, pero maaari rin siyang manatiling ganoon magpakailan pa man. Sinasang mga konserbatibong taga-suri ay tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay isang boses ang bumisag mula sa pintuan. Anong alam nyo? Nag-ikot-ikot ang mga taga-suri. Pumasok ang isang matandang may puting buhok, hawak ang isang baso ng wolfberry tea. Lahat sa silid ay agad na tumayo. Direktor, umupo na ang matanda sa ulo ng upuan at tinatamaan ang buong silid ng kanyang tingin. Alam ko kung ano ang nasa isipan nyo. Noong mga unang taon, puno kami ng pag-asa ng I-rate namin ng mga talento na S-rank. Karamihan sa kanila ay nakadismaya sa amin. Kaya naging maingat kayo, natatakot na mapagbintangan. Naiintindihan ko yon, ngunit tumitindi ang tono ng matanda. May naisip na ba sa inyo na maaaring nililigtas ninyo ang mga S-rank na pwesto bilang pabor sa mga pamilya na nagising at sadyang pinapahirapan ng mga kandidato mula sa karaniwang pinagmulan, nababahala ang mga konserbatibong taga-suri? Lahat ay nagsasabi na hindi nila gagawin ang ganitong bagay. Tumango ang nakatatanda. Maganda. Bumalik na tayo sa pagbibigay ng grado. Ang pamantayan para sa S-rank ay hindi lang basta makagawa ng karaniwang nagising. Nais namin ang pinakamagagaling na manlalakbay sa belo, ang mga pinakahuling tagapagbantay ng sibilisasyon. Nakita ko na ang potensyal na iyon sa isang taong gulang pa lang. Akala mo ba ay may hindi matatanggap na panganib siya? Mas gusto kong kunin ng 10 beses na panganib kaysa isuko ang isang pagkakataong ito. Isang kawani ang nag-signal para simulan ang botohan. Sinuri si Candidat Kai ayon sa mga pamantayan ng Project Apex. Inirekomendang grado, S-rank. Sang-ayon ba kayo? Unang tumaas ang kamay ng matanda. Si Dr. Wendy na nakaupo sa dulo ng mesa ay itinaas din ng kanyang kamay. Sa parehong sandali, lumalabas ang pinakabagong resulta ng rating mula sa silid konferensya. Isang milestone, ang ika-28 na S-rank sa kasaysayan ng proyekto ng Zonzo na opisyal ng nakatala. Nang sabihin ni Dr. Wendy na narate ako bilang S-rank, hindi ako nagulat. Pero si Mia ay sobrang tuwa. Sa mga nakaraang linggo, nakipag-usap siya sa ibang mga magulang at alaman kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng mga ranggo. Ngayon, ang anak niya ay narate bilang pinakamataas na S-rank. Ang pagtawag sa kanya bilang pambansang yaman ay hindi magiging sobra. Ngayon na naabot ko na ang S-rank at natupad ang mga layunin ko, panahon na para umuwi. Ipinasok ni Dr. Wendy ang isang serye ng mga karakter sa aking relo. Nagsimula na ang Zonzo Prodigy Protection Act para sa iyo. Ang ipinadala ko lang sa iyong relo ay ang iyong ID para sa kaligtasan. Kung makakaranas ka ng problema, ibigay ang ID na iyon sa mga lokal na autoridad at makakakuha ka ng pinakamabilis na tugon. Isang gising ay itatalaga rin upang bantayan ka ng mabuti buong oras. Umiiling-iling ako ng paulit-ulit. Magaling iyan. Nakakatulong talaga. Dr. Wendy, kailan darating ang 10 milyong pondo para sa pag-unlad? Huwag mag-alala. Ano ang sayo? Walang makakakuha nito. Ibinibigay niya kay Mia ang isang dokumentong pampinansyal. Ang grant para sa pag-unlad ay pangunahing nakabase sa reimbursement. Is-credited ito sa iyong account sa tindahan. Siguraduhin lang na makakuha ng tamang resibo kapag ginamit mo ito. Kumpirmado na ang grant. Aktibo na ang batas proteksyon sa Prodigy. At ngayon, isang bagay na lang ang natitira. Dr. Wendy, ipagkakaloob ba sa akin ang isang nagising bilang aking mentor? Nakapagpasya na ba yon? Tanong ko ng bahagyang napapawi ang aking kasiyahan. Nang makita yon, nagbago ang ekspresyon ni Dr. Wendy. Iniisip niya ang isang senior leader na nilalampasan ng tamang proseso para makuha agad ang posisyon ng mentor. Ngumiti siya sa kanya. Malapit nang makumpirma ito. Ipapaalam sa iyo pagkatapos mong pumirma sa kasunduan ng Proyekto Apex. Sasakay tayo sa isang pribadong eroplano diretso sa Luton's North District Airport. Pagkatapos sa isang pribadong sasakyan ang dahan-daang nagdala sa amin pauwi. Halos hindi pa kami nakakapasok sa bahay nang pumasok si Marquez. Naglaan siya ng oras para dito. Palagi kong alam na magtatagumpay ang aking anak. Ang kanyang mukha
mukha ay namumula sa kasiyahan. Nag-order siya ng buong kaso ng mga sparkling drinks para sa selebrasyon. Mga bandang alas 5, pumunta siya para sunduin si Coco mula sa paaralan. Di nagtagal, bumukas ang pintuan sa harap. Coco na tumatalbog sa suot na school uniform na puno ng dumi. Bunso, nauuhaw ka na ba? Hinuhugot ni Coco ang isang lata ng sparkling water mula sa refrigerator at iniaabot ito sa akin ng pareho ang mga kamay. Gutom ka na ba? Sa hapunan, pinipili ni Coco ang isang buong hita ng manok at inilalagay ito sa aking mangkok. Pagod ka na ba? Pagkatapos ng pagsasanay, dala-dala ni Coco ang isang tuwalya at isang inumin sa akin. Pati ang mga balikat ko ay pinisil pa niya ng bahagya. Binubuksan ko ang kalahating mata at niyayakap ang bawat sandali nito. Nakarating na sa pinakamataas na antas ang aking katayuan sa bahay na ito. Hoy, nasaan ang relo ko? Pagkatapos ng 1 o 2 minuto ng pagmamasahe, nauubos na ang pasensya ni Coco. Sa wakas ay naihahayag na ang kanyang tunay na motibo bago pa siya magbago sa kanyang nakakatakot na anyo. Binubuksan ko ang Explorer Store app at ipinapakita sa kanya ang status ng pagpapadala. Tumingin si Coco sa screen, nakapikit ang mga mata. Ang serye ng Explorer. Ito ang pinakamahal na modelo mula sa Little Prodigy at isang limitadong edisyon ito. Sa 2 araw bago dumating ang pakete, walang hanggan ang katapatan ni Coco sa akin. Kahit si Mia halos hindi mapigilan ang ngiti, hindi pa kailanman nagpakita ang batang ito ng ganitong respeto sa sarili niyang mga magulang. Sa pagdating ng relo, nag-expire ang loyalty card ng magkapatid. Pero nang ideklara ko na ang lahat ng susunod na bili ng karne para sa bahay ay i-reimburse sa pamamagitan ng aking account, muling napunta si Coco sa kontrol ko. Ang balita tungkol sa aking S-rank na rating ay kumalat lamang sa isang maliit na grupo sa itaas. Tahimik na bumisita ang punong opisyal ng pamahalaang lungsod ng Luten sa aming bahay. Kapag tinanong ng opisyal kung ano ang kailangan natin, diretso akong nagsalita, gusto kong mapanatiling ligtas ang aking pamilya. Sang-ayon ng opisyal ng walang pag-aalinlangan. Inayos ang isang pribadong sasakyan at seguridad upang sunduin si Marquez, Mia, at Coco araw-araw papunta at pauwi sa paaralan. Nag-aalok din sila ng maluwang na apartment at isang residential compound ng gobyerno. Libre ang upa at ganap na pag-aari pagkatapos ng 20 taon ng paninirahan. Nakatingin lang sina Marquez at Mia, naguguluhan, sa wakas ay naisip nilang iba na talaga ang lahat ngayon. Sa panahon ng paglilipat, araw-araw akong nagsasanay ng walang pahinga habang hinihintay ang pagtatalaga sa akin bilang mentor. 1 buong buwan ang lumipas bago dumating ang email. Ang pangalan ay Senior Professor Joe, siya ang matandang propesor mula sa akademya. Kaya hindi talaga siya nagising, kahit tumunog na ang aking relo. Anak, mentor na kita ngayon. Nagulat ka ba? Hindi ko inaasahan yan. Heto ang isang maliit na layunin para sa'yo. Abutin ang antas ng elite sa loob ng 4 na taon. Gawin mo iyon at may mas malaking gantimpala na naghihintay. At kung hindi, pupunta ako mismo sa Luten para palo mo. Napapailing ako. Sa totoo lang, hindi ako nagdududa na gagawin niya talaga. Sa kabutihang palad, walang hamon ang layuning ito para sa akin. Pwedeng maghintay ang paaralan hanggang makamit mo ang antas ng elite. Tungkol sa pagsasanay, sundin mo lang ang mga plano ko. Totoo ngang malaking tulong ang magkaroon ng mentor. Nakakatuwang naghihintay ako ng balita tungkol sa mentor habang nakangiti. Si Coco ang aking kasangga sa laban. Tuwing gabi, nagsasanay kami ng laban ng magkasama. Bago ako umalis papunta sa akademya, kailangan ko pa rin ng buong lakas at kaunting likha para talunin si Coco. Kailangan kong hanapin ang bawat pagkakataon para mapagtagumpayan ang agwat sa laki. Simula nang bumalik, pantay na kami. 55%. Nabahala si Coco. Muling tinatawag niya akong dayuhang kakaiba. Ilang araw ang lumipas, tumawag si Professor Joe. Handang-handa na ang pasilidad sa pagsasanay at ang iyong coach. Mag-isa kong pag-aari ang buong lugar. Hindi na kailangang maghintay ng kagamitan. Kahit anong gusto kong sanayin, kailan ko gusto. Kalahating oras mula sa bahay. Ganyan ang buhay. Di nagtagal, pagdating ni Coach Professor Joe, isang batang babae na may mataas sa ponytail ang dumating. Hello, ako ang iyong personal na Coach Tina. Hi, Coach Tina. Inilalagay ko ang barbell sa rack at tumakbo papunta. Kahit na handa na ako mentally, hindi mapigilan ni Coach Tina ang panginginig ng kanyang mata nang makita ang barbell na 100 kilo. Pagkatapos ng pagpapakilala, tinitingnan ko ang kanyang mga kredensyal. Walang pagtutol. Itinatakda na natin ang plano ng pagsasanay para sa hinaharap. Nasiyahan ako sa lahat tungkol sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ko, Coach Tina, magkano ang singil mo sa 1 taon? Ngumiti siya. Hindi naman ito gaano, ituring mo na lang na pabor. Binayaran kita ng rate para sa mga kaibigan at pamilya na 2 milyon bawat taon. Magaling, magaling, magaling. Umiiling-iling ako ng paulit-ulit. Ito ang unang pagkakataon na tunay kong na-appreciate ang halaga ng pagkakaibigan. Kapag binilang ko na lahat, ang pasilidad ng pagsasanay, ang personal na coach, nasa 8 milyong utang na ako. Sa kabutihang palad, mababa ang interes nito at hindi kailangang bayaran hanggang sa ako ay 18. Hindi ito lalala ng husto dahil sa dami ng utang ko. Ipinasok ko ang sarili ko sa isang walang sawang routine ng pagsasanay. Sumpa, babawiin ko ang bawat sentimo. Si Coach Tina ay seryoso sa trabaho. Ano mang gusto kong pagtuunan ng pansin, itinuturo niya ito. Mula noon, mabilis nang tumataas ang mga puntos ng karanasan sa lahat ng aking kasanayan. Lumilipas ang panahon. Kasabay ng aktibong mirror mode at overdrive bilang doble na boss, ako ay mabilis na nakakamit ng progreso araw-araw. Kapag dumating ang tagsibol, ang panahon kung kailan karaniwang sumisibol ang mga nakakahawang sakit bawat taon.
Naalala ko noong nakaraang tagsibol na isang malubhang paglaganap ang sumalanta. Nasa bahay si Mia nagtuturo online para sa kanyang mga estudyante. Pero palagi akong may pakiramdam na maaaring konektado ito sa mga nagising. Kaya binibigyan ko si Professor Joe ng isang magaspang na buod at nagtatanong kung may paraan upang makakuha ng impormasyon tungkol sa mga insidente na may kaugnayan sa mga nagising. Ibinibigay ni Professor Joe ang referral code at ipinapadala ang app sa aking relo. Ngunit malinaw niyang sinabi ang isang bagay. Hindi ako pwedeng magsiyasat ng personal. Maaari ko lamang balikan ang mga archive ng database. Ininstall ko ang app at binuksan ito. Inilagay ko ang mga salitang susi na Greenfly. Ang database ay agad na naglalabas ng ilang kaso. Seryosong konektado ang mga ito sa mga puwersang gising na antas. Habang binabasa ko ito ng maingat, lumalalim ang aking ekspresyon. Bawat kaso ay may kinalaman sa isang malawakang pagkalat ng kamatayan. Mula sa itim na kamatayan noong medieval na Europa hanggang sa trangkaso ng Espanyol noong 1918, bawat isa sa mga kilalang salot na ito ay nag-iiwan ng bakas ng berdeng langaw. Matapos ang masusing investigasyon ng mga gising na operatiba sa ibang bansa, ang landas ay nagdadala sa isang nilalang na may mitolohikal na pinagmulan. Beelzebub, Panginoon ng mga langaw.